Isang dalaga, ibinenta ng kanyang tiyahin para pagkakitaan sa halagang 5 milyon. Nagulat ang babae nang malaman ng dahilan ng lalaki kaya ito ang bumili sa kanya. Ano kaya yun? Ating alamin ang buong kwento. Boss, sa tingin mo ba matatagpuan ko pa yung babaeng magiging destiny ko? Tanong ni Jerry sa amo. Pareho silang nasa exit ng naiya nito. Halos kadarating lamang nila ng Pinas sa mga oras na yun galing sa ibang bansa at nakipagtransact sa mga illegal na negosyo ng pamilyang Guanzon. Masasabing pinakakanang kamay siya ni Hunter, alalay at handang magbuwis ng buhay upang mapatunayan ang kanyang katapatan sa amo. Minsan niya nang napatunayan nun nang pagtangkaang patayin si Hunter ng isa sa mga kaaway. Nagawa niyang isang kala ng kanyang katawan upang mabuhay lamang ang kanyang pinagsisilbihan. Tiyak niyang hindi rin siya sasantuhin ng baril ni Senyor Benedict na ama ni Hunter kapag nanatili siyang buhay samantalang ang kanyang amo ay nakaratay. Alam niyang kikitilin din ng senyor ang buhay niya kaya naman itataya niya na ito bago pa man may masamang mangyari kay Hunter. Ito ang sinumpaan niyang tungkulin bilang alalay ng amo. Napalingon naman si Hunter sa gawin ni Jerry nang iyon ay sabihin. Nakakapagtaka lang na sa daming pwedeng itanong ng lalaki, yung klaseng imposible pa. Palagay ko sa uri ng pagkatao natin, di mo na kailangan pang hanapin ang destiny mo, Hunter. Walang puwang sa atin ang tinatawag na pag-ibig. Seryoso si Hunter nang magsalita at malalaki ang hakbang na tinungo yung parking space paglabas nila ng airport. May sasakyan ang nakabang sa parking space para sa kanila ni Jerry. Isa din iyon sa mga tauhan niya at katulad ni Jerry ay kanyang pinagkakatiwalaan. Si Bob. Kung ganoon boss, mamamatay akong hindi makakatikim ng langit. Malungkot na tanong ni Jerry na sobrang seryoso ang muka. Tuluyan na siyang napalingon dito. Si Bob ay napatingin din sa gawin ni Jerry nang marinig ang sinabi ng lalaki. Boss, good evening. Bati sa kanya ni Bob. Seryoso ang muka at walang kangiti-ngiti. Kamusta ang biyahe? Pag-uusisa nito. Mabuti. Tipid niyang tugon. Wala ding mababakas na ekspresyon sa mukha ni Hunter bukod sa pagiging seryoso. Pumasok na agad sa nakabukas sa pinto ng kotse na agad isinara ni Bob. Boss, pinasasabi nga pala ng senyor na dumiretso daw kayo sa Sky Homes Hotel at naghihintay si Mr. Aguiles. Kasalukuyang nagmamaneho si Bob nang muli itong magsalita. Ang Sky Homes Hotel ay pagmamay-ari ng mga Guanzon. Kadalasan ay dito sa loob siya nakikipagtransaksyon lalo na kapag illegal na gawain. Sa dami ng yaman nila, hindi na nabibitawan ng kanyang ama ang masamang gawain. Bata pa man siya, namulat na siya sa katotohanan. Tumango lamang siya kay Bob at isinandal ang likod at pumikit nang maramdamang inaantok. 3 oras lamang siyang nakatulog kagabi at hindi pa siya nakakabawi. Pagdating sa hotel, dumiretso kaagad siya sa isang silid kung saan naghihintay sa kanya si Mr. Aguiles. Nakaupo ito sa isang couch habang 2 tauhang kasama ay kapwa nakatayo, parehong may baril sa tagiliran. Mr. Guanzon, tumatawa itong tumayo upang siya ay kamayan. Asan ang gamot? Diretsahan niyang tanong. Mukhang hindi ka makapaglilinlan Mr. Guanzon ngayon. Alam ko na kung bakit ikaw ang inutusan ng iyong ama. Humahalakhak ito. Lalong sumakit ang kanyang ulo sa basag na boses ng lalaki. Kinuha niyang kupitang nakapatong sa side table at nagsali ng alak. Gusto na lang din niyang i-relax ang sarili. Nakasunod sa kanya ang mga mata nito bago sinanyasan ng mga tauhan. Kinuha ng isang attache case na naglalaman ng gamot at binuksan. Sa ibang bansa binibenta ng dad niya ang masamang gamot at milyon-milyon ang kinikita ng kanyang ama. Kung paano nakakalusot ang bawal na gamot sa paliparan, yun ay dahil sa pera. Nagkatingin na sina Bob at Jerry. Ready na rin ang pera kapalit ng gamot pero dahil mautak ang kanyang ama, itatawag na lang kay Mr. Aguiles. Kinuha na iyon ni Bob ang attache case sa isang lalaki. Muling tumawa si Mr. Aguiles at nakipagkamay sa kanya. Natawagan na ito ng ama kung saan kukunin ng pera. Sinenyasan naman niya si Bob na tignan ng laman. Sumunod naman ng lalaki. Matapos ang ilang sandali ay papalabas na silang lahat ng silid na yun. Lingid kay Mr. Aguiles, may mga pulis nang uhuli sa mga ito paglabas ng hotel. Siyempre, matalino ang kanyang ama. Hindi papayag na utakan si Mr. Aguiles. Hindi na lamang niya tinignan kung paanong hinuli ang lalaki. Kung makikita lamang niya yung itsura ngayon ng lalaki, tiyak na isusumpa na nito yung dad niya habang ang ama naman kampanting umiinom lang ng alak sa loob ng silid nito. Matapos ang transaksyon kay Mr. Aguiles, inaya niya sa club ang 2 tauhan. Boss, anong ginagawa natin dito? Tanong sa kanya ni Jerry.
Sinulya pa niya ito. Patitikimin kita ng langit na hindi mo na kinakailangang hanapin pa yung destiny mo. Seryosong saad ni Hunter. Napakunot naman ang noo ni Jerry. Hindi yun ang gusto niya. Ang naisa na niya ay ang babaeng pwedeng pakasalan at ibahay, hindi yung bayarang babae. Boss, salamat na lang po. Bitiwan niyo ako. Sigaw ng isang babaeng kinakaladkad papasok sa loob ng club dahilan para mapalingon silang lahat doon. Si Hunter ay natigilan, ganun din si Jerry at Bob dahil saktong nasa kanilang harapan yun. Huwag mo ko ipapahiya, Crystal. Umayos ka, kundi alam mo na yung mangyayari sa'yo. Sigaw naman ng isang ginang na pilit humahaltak sa babae. Tita, ayoko. Pagtrabahuhin niyo na lang ako magdamag pero wag dito. Gagawin ko po lahat. Iwi niyo lang ako sa bahay. Patuloy na pagpupumiglas ng babae sa kamay ng ginang. Nakamaiksing suot, makapal na make-up na halos mabura na sa luha. Nagkatinginan silang tatlo sa eksenang yun ng tatlong magkakasunod na sampal ang inabot ng babae. Parang gumuho yung mundo ni Crystal sa pagkakataong iyon nang tuluyan siyang maipasok sa loob ng isang kwarto at iniwan lang basta ng kanyang tita Lovely. Iyak siya ng iyak na para bang namatayan. Hindi niya alam kung anong magiging kapalaran niya sa lugar na yun. Hoy girl, pwede ba tumahimik ka? Ang OA mo. Tumatawa ang isang babae na nakasuot lang din ng manipis na damit. Napatingin siya rito ng masama pero hindi ito pinansin. Bago ka no? Tanong pa ng isa sa kanya na medyo mabait. Tumango siya habang umiiyak. Dito sa club, palakasan ng sikmura. Alam mo bang 3 buwan na ako rito pero hindi pa ako nabibili? Anito sa kanya na panay nguya ng bubble gum. Hindi niya ito maunawaan. Anong ibig mong sabihin? Nagpahid siya ng luha tsaka tumingin dito. Ilang taon ka na ba? Pinasadahan siya nito ng tingin. 16. Tugon ni Crystal. Marahas itong napabuntong hininga at awang-awa sa kanya. Panigurado, mabibili ka ngayong gabi. Anito sa kanya. Lalo siyang naguluhan. Magsasalita pa sana ito nang may baklang pumasok sa loob ng silid. Pinagayos silang lahat at may idinikit sa kanilang number. Ang sabi ng nakausap niyang babae kanina, kapag nabili siya, gagawin siyang asawa or alipin sa kama. Kaya yun ang kanyang kinatatakutan. Para na rin naging katapusan ng mundo niya. Dinala sila sa stage ng bakla at doon parang mga panindang binibigyan ng presyo. Napakaraming lalaki ang pinag-aagawan siya na umabot na ng 3 milyon ang kanyang halaga. Ganito kahayok ang mga lalaki sa club habang siya'y nananalangin na sana makawala sa lugar na yun. Nais pa niyang mabuhay, makatapos ng pag-aaral at maging isang ganap na doktor, subalit hindi na mangyayari. Hanggang may nagbid sa kanya ng 4 milyon, isang lalaking may edad na. Abot-abot na yung dasal niya habang patuloy ang paglalandas ng kanyang mga luha. Hanggang sa isang lalaki yung umagaw sa lahat ng atensyon ng mga naroon. 5 milyon ang huling bidding, kaya ito daw ang kanyang sasamahan at ito ang mapapangasawa niya kung pakakasalan siya. Balbasarado ang lalaki at may 2 tauhan. May mga dalang baril habang halatang sanay pumatay ng tao na labis niyang ikinatakot. Boss, ba't niyo binili yung babae? Tanong ni Bob kay Hunter. Tila ngayon lang nagka-interes muli ang kanilang amo sa isang babae. Simula nang ipapatay ng ama nito ang kinalulukuhan ni Hunter ay hindi na ito nagmahal pang muli. Mahigpit na ipinagbabawal ng senyor na makipagrelasyon si Hunter kundi ay mamamatay dahil para sa lalaki, balakid lamang iyon sa kanilang sinumpaang samahan. Binili ko yan para sa iyo, Jerry. Gawin mo yung gusto mo, tsaka mo itapon, bahala ka na. Seryosong tugon ni Hunter. Matapos ihatid ang babae sa bahay na pagmamayari ni Hunter, iniwan ng 2 sina Jerry at Crystal. Napaigtad si Crystal nang bumukas ang pintuan ng pinaglagyan sa kanya ng mukhang kriminal na lalaki kanina na bumili sa kanya. Nangilala siya sa takot nang makita ang isang lalaking matangkad na palapit sa kanya. Isa ito sa kasama ng lalaki nagbayad ng 5 milyon para lang siya ay makuha. Maayos naman ang itsura nito at mukhang bata pa. Walang balbas katulad ng lalaki kanina. Pero hindi siya pwedeng magtiwala rito. Alam niyang masamang tao ito dahil kasamahan ito ng lalaking may baril sa tagiliran. Tiyak, pumapatay ng tao ang 3. Anong gagawin mo sa akin? Tanong niya ritong kinakabahan. Umiiyak pa rin siya dahil sa takot. Hindi ito kumibo at umupo sa gilid ng kama. Naghubad ng suot na jacket at saka itinabi. Bawat galaw nito ay nagbibigay kaba sa kanya. Sinusundan niya ito ng tingin habang takot at kinakabahan. Narinig niya itong bumuntong hininga. Kalaunan bago siya tinitigan. Nakadama siya ng takot.
at nagsumiksik sa gilid ng kama at niyakap ang sarili kahit mukhang hindi naman ito galit sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako namimilit ng babaeng ayaw sa akin. Si Sir Hunter ang bumili sa iyo kaya hindi kita gagalawin. Bahagya itong umiti sa kanya pero nanatili siyang umiiyak at takot. Hindi pa rin siya nakampanti sa sinabi nito. Kung safe man siya sa lalaking ito, paano naman sa lalaking bumili sa kanya? Kailangan makagawa siya ng paraan para makaalis dito. Kailangan niya matakasan ng lalaki. Pero wag kang mag-alala, mabait ang boss ko. Nakita kanya kagabi sa club nang dalhin ng tita mo kaya marahil naawa siya sa'yo. Hindi rin siya interesado sa mga babae. Pasalamat ka na lang na binili ka niya kaysa mapunta ka sa iba. Pahayag nito sa kanya. Tsaka lang siya nahinto sa pag-iyak at napatitig sa lalaki. Dapat nga ba siyang magpasalamat? Tumayo na ito at humakbang papalapit sa pintuan. Nang mapatapat ay tsaka siya nilingon. Kukuha lang ako ng pagkain. Pagkasabi nito ay siya iniwan. Unti-unting nawala ang paghikbi na sinusundan ito ng tingin hanggang sa nilamon siya ng katahimikan sa silid na yun. Boss, sure ka ba talaga na binili mo yung babaeng yun para kay Jerry? Pumalatak si Bob na tila naiinggit. Napatingin si Hunter sa lalaki nagmamaneho. Kung naiinggit ka, bibili ako bukas ng babae para sa'yo. Seryosong saad ni Hunter. Sa dami ng kanyang pera, kahit ilang babae pwede niyang bilhin. Kahit gabi-gabi, iba ang kanyang kasama sa kama kung gugustuhin niya lang. Pero nag-iisang babae lamang ang tanging nasa puso niya magpahanggang ngayon. Iyon ay si Jasmine, ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Ang kanyang naging kasintahan na pinakitil ng kanyang ama dahil sa kagustuhan niyang iwanan noon ng organisasyon upang pakasalan si Jasmine at mamuhay sila ng tahimik. Sa totoo lang, halos isumpa niya yung ama sa ginawa nitong pagkitil sa buhay ng mahal niya. Katunayan, sa matinding galit niya rito noon ay binaril niya ang sariling ama. Nawala siya sa sarili at nais kitilin din ang buhay nito, kabayaran sa buhay ni Jasmine. Para na rin siyang pinatay ng ama sa ginawa nito at hindi na rin niya nais pang mabuhay. Pero malaki ang kanyang naging pagkakamali dahil ang ina niya ang sumalo ng bala na sana ay para sa kanyang ama. Napatay niya ang sariling ina, nilabis niyang pinagsisisihan pero huli na ang lahat. Pagkatapos ng nangyari, sumuko siya sa mga pulis pero dahil makapangyarihan ng ama ay 1 buwan lang siyang nakulong at tinalabas nito para lamang siyang sisiw kumpara sa ama na isang agila at wala siyang laban dito. Leader ng isang organisasyon ng ama at walang sino man ang sumusuway sa mga kagustuhan nito kahit na siya ay sariling anak. Simula noon, naging alipin na siya at sunod-sunuran sa mga ipinapagawa nito at ipinangakong hindi na magmamahal pang muli kahit kailan dahil alam niyang malalagay lang din sa peligro ang buhay ng babaeng mamahalin niya. Wag na boss, palagay ko naman ay nag-e-enjoy na ngayon si Jerry. Kawawa naman kasi mukhang hindi pa nakakarating sa paraiso. Tsaka ito tumawa ng malakas, hindi siya umimik. Nakikinikinita niya yung itsura ng luha ang babae kanina habang nakatitig ang takot na mga mata sa kawalan. Napaka-inosente pa nito para masadlak sa maduming kalakaran ng mundo. Biglang pumasok sa kanyang alaala si Jasmine. Kasing simple lang nito si Crystal. Siguro nga, naawa siya kanina sa babae. Alam niyang mabait si Jerry at nangangarap ng babaeng mamahalin at magmamahal dito. Kaya hindi siya nagdalawang isip na ialay ang babae kanina. Mas okay na yun kaysa pagsamantalahan ng kahit na sino sa club at pagpasapasahan at gawing pagkakitaan. Pagdating sa bahay ng ama, sinalubong kaagad siya ng masayang yakap at tuwang-tuwa. Marahil alam na ang nangyari kay Mr. Aguiles at successful niyang lakad sa ibang bansa. Maaasahan ka talaga, iho. Kaya naman bibigyan kita ng 1 linggong bakasyon at mag-unwind ka. Pwede kang pumunta kahit saan. Masayang saad nito na walang reaksyon sa kanya. Sir, ako ba pwedeng sumama kay boss? Tanong na singit ni Bob. O naman, walang problema. Samahan niyo si Hunter. Mag-enjoy kayo kasama si Jerry. Humahalakak naman ito. Hindi maitago ang kasiyahan. Yes! Sa tuwa ni Bob ay napapitik ito sa hangin. Napapatingin lang na nakangiti ang senyor kay Bob. Siya naman ay tinungo ang silid matapos magpaalam sa ama. May sarili siyang suit pero pwede rin naman siya ritong magpalipas ng gabi. Pagod na rin siya at gusto na munang magpahinga. Habang naglalandas ang malamig na tubig sa kanyang katawan, bumalik na naman sa alaala niya si Crystal. Ang takot at inosente nitong mga mata na wari bang nakikiusap na kawaan niya. Bukas, aalamin niya ang nangyari sa babae. Umaga na. Kita ni Crystal ang liwanag na nagmumula sa bintana ng magandang silid na kanyang kinaroroonan. Nakatulog agad siya kagabi matapos hatiran ng pagkain ng lalaki na kilala niya sa pangalang Jerry. Hindi na rin siya nagdalawang isip na laman na ng tiyan dahil gutom na siya.
May 3 kwarto raw ang bahay na yun at nasa kabilang kwarto lang daw ito. Yun ang sabi ng lalaking kasama. Pagkatapos ng gabing yun, tila napanatag ang kanyang kalooban sa lalaki, lalo na at wala namang masama itong ginawa sa kanya. Tumayo siya at hinawi ang kortina ng bintana kaya bumulaga sa kanya ang sikat ng araw. 8:00 pa lang iyon ng umaga. Nang buksan ang bintana, sumalubong sa kanyang balat ang masarap na hangin na nagbigay sa kanya ng masarap na pakiramdam. Maganda ang paligid, halatang mayaman ang may-ari ng bahay. Tanaw niya mula sa kanyang silid ang malawak na swimming pool na sa tansya niya ay 5 dipa ang layo sa kanya. Sa bagay, binili nga siya ng 5 milyon para ialay lang sa isang lalaki. Napakislot si Crystal nang maya-maya may narinig siyang nagtatawanan na boses ng lalaki sa kabilang kwarto. Kinakabahan pa siya ng kalaunan, bumukas ang pinto ng silid. Dagli siyang napalingon at si Jerry ngayon. "Good morning! Gising ka na pala. Halika na, kakain na tayo." Nakangiti ito sa kanya dahilan para unti-unting mawala ang kanyang kaba sa dibdib. Kung pwede lang sanang hilingin na manatili na lang siya dun at wag nang ibalik sa kanyang malupit na tiyahin. Iniunat niya ang maiksing suot pababa upang itago ang mga hita tsaka nahihiyang tumango. Yun ang pinasuot sa kanya ng tita Lovely niya kagabi bago nila tinungo ang club. Nibalikan na mapait na buhay sa poder ng tiyahin ay ayaw na niya. Nang mamatay ang kanyang mga magulang ay sa bahay na tumira ang tita Lovely niya kasama ang 2 anak na si Ingrid at Vanji. "Patay na ang mga magulang mo kaya magtrabaho ka. Susundin mo lahat ng pinag-uutos namin sa'yo." Tanda niya ang sinabi nito. Siya na ang gumagawa ng mga gawaing bahay at pinaalis ng tita niya ang 2 nilang katulong. Wala pang 3 buwan at heto, gusto siyang ibenta sa kadahilan ng wala na silang makain. Walang araw na hindi siya sinasaktan ng kanyang tita at ayaw pakainin. Minsan, naisip niyang umalis na lang pero hindi niya alam kung saan pupunta. Kaya ito na yung pagkakataong iniintay niya na makawala sa malupit na tiyahin. Hindi na siya babalik pa doon kahit kailan. "Bakit? May problema ba?" Nakakunot na ang noo ni Jerry sa tulalang babae na tila maiiyak pa sa kanyang harapan. Umiling naman ang babae. "Naalala ko lang si tita." Napahawak siya sa kanyang baba. "Ah, yung babaeng nagdala sa'yo sa club. Huwag kang mag-alala, si boss nang bahala dun. Halika na." Sumunod naman si Crystal sa lalaki palabas ng kwarto. "Boss!" Untag ni Bob na inginuso si Crystal na papalabas ng silid. Natuon naman ang mata ni Hunter sa magandang dalagang palabas ng silid. Nagtagpo ang mga mata nila at hindi niya magawang ibaling kung saan ang mga titig niyang yun. Para bang ngayon lamang ulit siya nakakita ng babae. Nakakapagtaka. Kanina pagising, dito kaagad siya nagpunta. 1 linggong walang ipapagawa sa kanyang ama, kaya naman malaya niyang gagawin ang gusto niya. Pwede siyang magliwaliw kahit saan kasama ang 2 tauhan, pero naisip niya si Crystal. Dito siya dinala ng kanyang mga paa na hindi niya maintindihan. Gusto niya itong kamustahin at kung bakit ay hindi niya alam. Saglit namang natigilan si Crystal nang mapatitig sa lalaking bumili sa kanya kagabi. Hindi dahil sa nakadama na naman siya ng takot, kundi dahil sa kakaibang itsura ng lalaki ngayon. Nawala sa mukha nito ang mga balbas, kaya lumabas ang tunay nitong itsura. Bumagay sa anyo nito ang walang balbas at nagmistula itong mabait kahit na nanatili itong may baril sa tagiliran. At dahil na rin siguro sa kabaitan ng kasama ay nawala na rin ang takot niya sa mga ito. Pero bakit ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib? Tumikim ang isa pa nitong kasama. "Hi Crystal, I'm Bobby but call me Bob for short." Humagik-gik ito na parang nagbibinata bago inilahad sa magandang dalagang isang kamay na agad tinampal ni Jerry. "Oh, bawal ang hawak Bob, ginto yan, 5 milyon. Bumili ka na lang ng tigli 500 sa gilid para sa'yo." Saway ni Jerry natatawa. Napakamot sa ulo ang lalaki. Hindi niya magawang kumibo sa katotohanang binili siya ng taong nasa harap niya ngayon para sa iba. "Salamat, niligtas mo ko kay Tita Lovely kagabi." Nang mapagsolo silang 2 ng lalaki, madamdaming sad ni Crystal dito. Pinalabas kasi nito ang 2 kasama dahil gusto siyang kausapin. Sa halip na sumagot, nilahad nito ang isang upuan upang doon siya pumwesto. Nanatili kasi siyang nakatayo. Sumunod ang dalaga kahit na kinakabahan, lalo na ngayong malapit na siya sa lalaki at natititigan niya na itong mabuti. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganito kagwapo. Nakakapagtakang napakakinis ng mukha nito. "Ililipat kita ng lugar, hindi ka safe dito. Maraming galit sa pamilya ko. Dapat lagi kang may bantay." Ang sabi nito sa kanya sa malaking boses pero mahinahon. "Okay lang sa akin kahit saan. Basta wag mo na ako ibabalik sa tita ko."
pagmamakaawa niya rito. Gusto ko lang malaman kung bakit gusto kang ibenta ng tita mo. Inis at kunot noon itong tanong. Hindi nagalangan si Crystal na sabihin sa lalaki ang lahat ng kalupitan ng kanyang tiyahin simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Mula pagising hanggang sa pagtulog, pinagsisilbihan niya ang mga ito hanggang sa maubos ang kanilang mga ari-arian na nilustay ng kapatid ng kanyang ina. Hindi nga niya maiwasang tumulo ang kanyang mga luha kung paano pilit siyang binihisan at dinala sa club. Wari ba na nung balik kay Crystal ang takot sa mga sandaling yun? Nauunawaan naman ni Hunter ang dalaga, kaya naman pagkatapos nilang mag-almusal ay kasama na nila itong umalis. Gusto niyang nasa tabi na ito at nakikita ng madalas. Boss, seryoso po ba kayo? Hindi makapaniwala si Jerry nang sabihin ni Hunter na pag-aaralin si Crystal. 16 lang ang dalaga, kailangan itong tapusin ng pag-aaral. Nasa 3 linggo na sa kanya si Crystal at sa 3 linggong pananatili nito sa poder niya, wala naman itong pinagkakaabalahan. Alam niyang nangiinip itong mag-isa sa bahay, lalo na at kadalasang gabi lang siya nakakauwi. Kumuha na rin siya ng makakasama nito para kahit paano hindi nag-iisa ang babae. Hindi sumagot si Hunter, bagkus ay tumayo tsaka humarap sa salaming dingding kung saan kita ang matatayog na building sa kanyang harapan. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Bukod sa pagiging mafia, may sariling kumpanya ang pamilya ni Guanzon. Isa ito sa pinagkakaabalahan niya. Ang organisasyong kinabibilangan ng kanilang pamilya, lihim sa karamihan, walang gaanong nakakaalam. Ang akala nga ng ilan, simpleng tao lamang si Hunter katulad ng iba. Pansin ni Jerry na biglang nagbago ang kanyang boss. Ang dating mainiti ng ulot sobrang seryoso ay nagbago. Kung dati nga ay bihira itong dumalaw sa lugar na yun, ngayong kasama na nito si Crystal, mas madalas na itong umuwi sa bahay. Wala pang alam ang babae tungkol kay Hunter. Alam niyang hindi madaling sabihin ang buhay na mayroon sila at hindi iyon gaanong naiintindihan ng karamihan. At alam niyang hindi ganoon kadaling maunawaan ito ni Crystal. Mukha ba ako nagbibiro, Jerry? Lingon ni Hunter sa tauhan. Seryosong seryoso ang mukha nito. Pansin ko nga boss, seryoso kayo, pero hindi ito yung inaasahan kong mangyayari. Bawal po kayong ma-inlove at hindi nito na ituloy ang sasabihin, marahil ay nag-aalangan siya. Dahil malalagay sa alanganin ng buhay ni Crystal, ganun ba yun? Siya na rin ang nagtuloy. Alam niyang nag-aalala din si Jerry sa babae, pero nanatili ang respeto nito sa kanya. Ayaw niya din namang maulit ang nangyari kay Jasmine nun. Hindi niya hayaang mangyari yun kay Crystal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako in love at hindi mangyayari yun. Maghanap ka ng eskwelahang malapit lang sa bahay at ikaw ang aasahan kung magbabantay sa kanya. Tsaka niya isinenyas ang kamay na lumabas na ito ng kanyang opisina dahil nag-ring ang kanyang cellphone. Tumango naman sa kanya si Jerry tsaka lumabas ng pinto tsaka niya sinagot ang tumatawag sa kanya. Walang yaka, Hunter. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si Dad. Pagsisisihan mo yung ginagawa mo sa dad ko. Mananagot ka. Galit na boses mula sa kabilang linya. Napakurap siya. Hindi niya kilala ang boses. Ngayon niya lamang din napag-alamanan na unknown number ang tumatawag. Subalit parang nahuhulaan niya na kung sino ang tinutukoy nito. Si Mr. Aguiles ito, ang pinakahuling na biktima ng kanyang ama. Kung tutuusin, wala siyang kinalaman pero siya ang katransaksyon ng lalaki. Hindi kita kilala. Maiksi niyang tugon sa galit na lalaki. Niloko niyo yung daddy ko. Pinirahan niyo. Ipinakulong at ipinapatay sa loob ng kulungan. Papatayin ko din kayong lahat. Mas galit na galit ang boses nito ngayon. Ramdam niya ang panginginig ng boses nito habang hinihingal. Nag-init ang ulo niya sa sinabi nito. Masamang tao yung ama mo. Huwag mong ibibintang sa akin ang nangyari sa kanya. Wala kang pruweba. Nanggagalaiti din siya sa galit na sagot. Magtutuos tayo, Hunter. Makipagkita ka sa akin. Alam kong ama mo yung nagpakitil sa buhay ng ama ko. Anak sa anak. Halos mabingi siya sa lakas ng sigaw nito. Pagkasabi nun, agad niyang binaba ang linya. Binulsa naman niya ang kanyang cellphone at malalaki ang hakbang na lumabas ng kanyang opisina. Nakita niyang nakikipag-usap si Jerry at Bobby sa ibang empleyado sa labas. Nang makita siya, dali-daling sumunod sa kanya. Natunog ang may problema. Boss, halos magkapanabay ang dalawa. Ilipat ng address si Crystal. Dalhin sa safe na lugar. Agad niyang mando kay Jerry. Yes, boss. Tsaka nagmamadali nitong tinakbo ang elevator ng gusali. Si Bob naman nanatili sa kanyang tabi at sinasabayan siya sa malalaking hakbang palabas ng building patungo sa ground floor. Tuloy-tuloy sa parking lot upang siya ipagmaneho. Tinatawagan niya ang cellphone ng ama pero walang sumasagot. Kailangan nila mag-usap. Panigurado, malalagay sa alanganin ng buhay niya.
ni wala itong sinasabi sa kanya. Bago pa man sila tuluyang makalabas ng parking space ay may dalawang sasakyang pasalubong sa kanila. "Boss, dapa!" sigaw ni Bob habang minamaniobra ng lalaki ng mabilis ang sasakyan. Naging alerto naman si Hunter na agad dumapa dahil kasunod nun, pinaulanan sila ng bala. Basag na ang salamin ng sasakyan pero patuloy sa pagmamaneho si Bob na nagkubli at palihis na pinatakbo ang sasakyan. Bumunot kaagad ng baril si Hunter at kinasa bago binuksan ng bahagyaang pinto ng kotse sa kanyang tagiliran. Kargado ang baril niya dahil sanay siyang makipaglaban. Habang mabilis na pinapatakbo ni Babang sasakyan, hinahabol naman sila ng mabilis sa kanilang likuran. Tiyak niyang anak ni Mr. Aguiles ang may pakananon. Sadyang balak siya nitong patayin kaya kailangan niyang lumaban. Patihaya niyang inilusot ang ulo at isang kamay na may hawak ng baril sa nakabukas na pinto ng kotse. Ginawang kalang ang paa upang hindi siya tuluyang dumausdos pababa, tsaka binaril ang gulong ng isang sasakyang humahabol sa kanila ni Bob. Kita niyang natamaan iyon kaya nagpagewang-gewang bago mabilis na bumaliktad sa gitna ng daan. Naglikha ng traffic at kalaunan, sumabog ang sasakyan kaya isa na lang ang humahabol sa kanila. Bilang ganti, pinaulanan na naman sila ni Bob ng bala. Bumilis pa ang takbo ng sasakyan na yun hanggang sa sila'y naabutan at ngayon nakikipagsabayan ng takbo sa kanilang kotse habang nagpapaulan ng bala. Tinodo ni Bob ang takbo ng sasakyan upang hindi sila maabutan. Dinig niya ang nakakangilong tunog ng gulong at bawat balang tumatama sa kotse. Sa kabilang kanto ay may checkpoint. Natunugan marahil ng mga pulis na may kaguluhan sa daan. Hindi na nagtanong pa sa kanya si Bob nang makita iyon. Hindi sila pwedeng huminto dahil pinauulanan sila ng bala at isa pang pagkakamali lang nito, maaaring may matamaan sa kanilang dalawa. Hindi rin huminto ang kotse ng kalaban na sinagasaan lamang ang placard ng mga pulis na nakalagay sa gitna ng kalsada. Naalarma naman ng mga ito at agad silang hinabol. Samantala kabado naman si Crystal nang nagmamadaling dumating si Jerry sa bahay at sinabing aalis sila ora mismo. Hindi na nga sila nakapag-impake pa ni Ana na kanyang kasama sa bahay at basta nalang isinakay ni Jerry sa kotse at pinaharurot. Pero sadyang matunog ang kalaban dahil halos wala pang 5 minutong nagpapatakbo si Jerry nang maitim na kotse nang biglang humarang sa kanilang sasakyan. Lalong kinabahan si Crystal na napatingin sa gawin ni Jerry. Naglabas kasi ito ng baril mula sa tagiliran habang mabilis na nagmamaniobra pa atras ng sasakyan upang iwasan ang kotse sa kanilang unahan. "Jerry, sino sila? Anong nangyayari?" Hysterical niyang tanong kasabay ang malakas nilang sigaw ni Ana dahil sunod-sunod na putok ng baril ang humabol sa kanila. Nakaikot na noon ang kotseng sinasakyan nila at mabilis na pinaharurot ni Jerry. "Dapa! Kahit anong mangyari, walang maghahangat ng ulo," sigaw ni Jerry sa kanila ni Ana. "Ma'am Crystal, mamamatay na ba tayo?" takot na tanong ni Ana. Nanlaki ang mata niya at nayukayok sa gilid ng upuan nang itulak sila ni Jerry at sabay sigaw ng dapa. Magkasabay ang malalakas na sigaw na pinakawalan nila ni Ana. Kapwa takot na takot, pakiramdam niya'y katapusan na nila. Kanina nang dumating si Jerry, ramdam niyang may masamang nangyayari at heto na nga. Ramdam niyang bumilis ang takbo ng sinasakyan nila. Dinig niyang sumasabay si Jerry sa pagpapaputok ng baril kaya hindi niya maiwasang magangat ng muka. Takot na takot, abot-abot ang kaba sa dibdib niya. "Jerry, ibaba mo na ako, ayoko dito," sigaw niya sa tarantang boses. "Dapa, Crystal, magtago ka sa likod ng upuan pwede," sigaw nitong hindi siya nilingon dahil abala ito sa mabilis na pakikipaghabulan sa isang sasakyan na nasa kanilang likuran. Natanaw niya ang umuusok nilang kotse. Sa unahan naman, ilang kotse ang nilalagpasan nila. Ilang santo na nga ang natawag niya sa pagkakataong yun nang makitang halos maabutan na sila nang humahabol sa kanila na kanina pa nagpapaulan ng bala. Nagtakip na lamang siya ng tenga at pumikit habang nakayukod. Si Ana ganun din dahil umiiyak sa takot. Alam ni Jerry na kailangan niyang iligtas si Crystal kahit anong mangyari dahil sa kanya ito pinagkatiwala ni Hunter. Mamamatay muna siya bago makuha ang babae. Isang malakas na putok ang tumama sa kotseng minamaneho at tumagos yun kaya nadaplisan siya sa kanyang braso. Dama niya ang pamamanhid nun kasabay ng kirot. Dahil dito, kinabig niya ang manibela at sa bilis ng takbo nila, nawala ng kontrol ang sasakyan pero naisipan niyang ipreno agad bago sumalpok sa pader. Kasabay niyang narinig ang malakas sa sigaw ni Crystal, ang paglangit-ngit ng gulong. "Jerry, may tama ka!" sigaw nito pero hindi niya nabigyan ng pansin dahil patuloy silang pinagbababaril ng mga kalaban. "Buwisit!"
Napamura siya nang makita sa side mirror na inalaol ng itim na kotse ang puwitan ng kanilang kotse. Hindi kasi siya agad nakapagmaniobra. Hindi niya naalintan ang sugat sa braso at agad siyang nagpreno't binuksan ang pintuan. Bahala na. Lumabas siya at nakipagsabayan ng putok at pinunteriya ang driver ng kotseng umahabol sa kanila. Sa puli yun sa noo, kitang-kita niyang nawala ng kontrol ang sasakyan. Nilagpasan sila at hanggang sa sumalpok yun sa pader. Mabilis siyang sumakay at nagmamadaling iniatras ang sasakyan. Halos hindi niya makita ang magkahalong usok at alikabok sa kalsada. Tinumbok niya na pabalik ang daan at hindi naalintana kung gaano kabilis ang takbo niya. Nag-aalala siya hindi sa kanyang buhay kundi kay Crystal. Lalo pat kalaunan may isa na namang sasakyang dumating at mabilis silang sinusundan. Muling nagpapaputok ng baril. Muli na naman siyang napamura nang marinig na nagsisisigaw si Ana. "Sir Jerry, may tama si Ma'am Crystal." Hysterical na sigaw ni Ana. Nalingunan niyang wala nang malay ang dugo ang babae. Patuloy siya sa pagmamaneho ng mabilis habang kaya niyang lumaban. Binitiwan niya ang baril at kinuha ang cellphone. Wala na siyang choice. Kailangan niyang tumawag ng backup. Mahigpit na siyang pinagbawalan ni Hunter na wag ipapaalam kahit kanino ang tungkol kay Crystal. Lalo na sa organisasyon dahil lalong malalagay sa peligro ang buhay ng dalaga. Pero wala siyang mapagpipilian. Kailangan niyang gawin dahil hindi niya alam kung sino yung mga umahabol sa kanila. Pakiramdam niya lalo silang dumadami. Matapos tumawag ng backup, nanatili siyang nakipaghabulan sa kotseng patuloy na humahabol sa kanila. Kung kanina isa lang, ngayon ay dalawa na. Daig pa niyang nakikipagkarera sa kalsada. Tingin nga niya sa haba ng tinakbo niya, palabas na sila ng Maynila. Hindi nagtagal, may dalawang kotseng dumating na humagibis. Kilala niya yun dahil may tatak ng organisasyon ng kanyang boss. Tsaka lang siya nakahinga ng malalim dahil kita niyang hinarang ng isang sasakyan ang umahabol sa kanila at pinagbababaril. Ang isa namang kotse huminto pa sa tapat nila ng senya-senya. Marami ng dugong nawala sa kanya. Ramdam niya ang pagkahilo na baka hindi niya nakayanin. Kailangan mailigtas si Crystal. Inutusan niyang kunin ng babae sa loob ng kanyang sasakyan at ipagamot. Na makaalis sa mga ito, binalikan niya ang kalaban at nakipagpalitan ng putok. Habang sina Hunter naman at Bob, tuluyang nakaligtas sa mga tauhan ng unknown caller niya kanina. Isa siyang sharpshooter kaya halos napatay niya ang mga humahabol sa kanila. "Dad!" Humahango si Hunter papasok at pabalya na binuksan ng malaking pintuan pagdating sa bahay. Kasalanan ng kanyang amang nangyari. Galit na galit siya ngayon, lalo at nakita niya pa itong kampanting nakaupo sa sofa, nakadikwatro at umiinom ng alak. "Anong ginawa niyo kay Mr. Agiles? Hindi mo ba alam na nalagay sa peligro ang buhay ko?" Para siyang Leo na galit sa pagkakataong to. Kasunod niya si Bob na tahimik lamang. Nag-angat ito ng paningin at ang lalo niyang ikinainis, wala itong naging reaksyon man lang sa kanyang tanong. Katunayan, para pangang kinu-question siya nito nang ibaling sa kanyang paningin. "Sino si Crystal, Hunter? Sino yung babaeng to na kailangan mong protektahan?" Madiin at walang emosyon itong tanong. Bahagya siyang tigilan. May isang katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Anong nangyari sa dalaga? Nasaan siya, Dad? Nasaan si Crystal? Paano niyo nalaman ang tungkol dito? Nakadama siya ng mas matinding pag-aalala ngayon. Naalala niya ang ginawa nito kay Jasmine. Kilala niya ang ama. Halang ang kaluluwa nito. Baka nakakalimutan mo kung sino ko, Hunter. Lahat alam ko dahil pinangangalagaan ko yung ating samahan. May nililihim ka pala sa sarili mong ama? Anitong galit. "Pakawalan mo si Crystal." Dama ni Hunter ang pagsilakbo ng kanyang dugo at marahang kinapa ang baril sa tagiliran pero pinagtawanan lamang siya nito sa kanyang inakto. Tawa ng isang nangiinsulto. Pinanood niya ito sa malakas na tawa habang lalong nagtatagis ang kanyang bagang. "Ligtas na siya, Hunter. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuti siyang mga kamay. Pero dahil alam niya na yung tungkol sa organisasyon, kailangan mo siyang patahimikin." Nagsimula na itong humakbang paakyat sa matarik na hagdan. "Dad, sabihin mo sa akin kung nasan siya. Dad!" Habol niya sa ama pero tinaas nito ang dalawang kamay. Hudyat na wag siyang susundan. Napamura siya sa matinding inis. "Tawagan mo si Lionel. Nasa kanya yung babaeng mahal mo." Saktong nasa taas na ito nang sumagot sa kanya. Wala siyang sinayang na oras. Agad niyang tinungo ang kanilang kuta. Oras na may mangyaring masama kay Crystal. Hindi siya mangingiming pumatay ng kasamahan. Nang marating ni na Hunter at Bob ang kuta, sumalubong kaagad sa kanila si Rolly. "Master, may problema tayo." Sumabay ito sa paglalakad dahil tuloy-tuloy siya sa loob. Alam ni Hunter kung sino ang tinutukoy nitong problema.
Si Crystal yun. Si Lionel nasaan? Apurado niyang tanong. Yun po yung problema, Master. Pinagtatalunan nila ni Obregon kung papatayin ng babaeng sugatan. Lalong bumilis ang malalaking hakbang ni Hunter upang marating ang silid na kinalalagyan ni Crystal. Wala pang sumasalbahay sa akin, Obregon. Ikaw pa lang. Maghihintay tayo ng mando ni Hunter. Wag mo kong pangunahan. Malayo pa siya, naririnig niya na ang malakas na boses ni Lionel habang nakaharang ang katawan sa pintuan ng silid. Isa sa pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, si Obregon ay galit at may hawak na baril. Ang ibang kasamahan nila ay nakatingin lang. Kung hindi nyo kayang patayin ng babaeng yan, pues, ako ang papatay. Wala dapat makakaalam sa lugar na to bukod sa atin. Galit ang boses ni Obregon, may hawak itong baril. Pilit pinaalis si Lionel sa pintuan. Obregon! Umalingaw-ngaw ang boses ni Hunter, rason para mapalingon sa kanya ang lahat. Nakita niyang nagtagis ang bagang nito pagkakita sa kanya. Noon pa man, nais na nitong maging leader ng kanilang samahan na gustong pumalit sa pwesto ng kanyang ama. Mayaman ang pamilya ni Obregon, katulad ng kanyang ama ay kayang bilhin ng batas. May 3 kapatid na puro lalaki at may kanya-kanyang sariling grupo ng mga sindikato. Ang sabi nga ni Obregon, mas higit itong nakakatakot kung ito yung magiging pinuno ng organisasyon nila. Pero dahil sa kayabangan, hindi ito hinirang ng kanyang ama, kundi si Lionel ang ginawa nitong kanang kamay. Kung dati gusto niyang kumala sa samahang ito dahil kay Jasmine, ngayon nararamdaman na naman niya dahil kay Crystal. Oh, mabuti naman at nandito ka na. Nagdala ka pa ng basura. Siguro naman sa tapang mong yan, kaya mong iligpit ang babaeng iyon. Nainis siya sa tono ng lalaki pero nagtimpi siya. Alam naman niya ang mga rules and regulations nila. Sa tagal niyang anak ni Benedict Guanzon, wala siyang inabuso. Hindi niya ginamit ang apelyido para sa sariling kapakanan. Labis niya pang ang kinamuhian na anak siya nito. Nasa kanya na ang lahat kung tutuusin. Yaman at kapangyarihan, pero sa kabila nito, 2 buhay ang nawala sa kanya. Ang ina at si Jasmine. Huwag kayong mag-alala. Wala siyang alam tungkol dito. At mananatili siyang walang alam kung hahayaan niyo kaming umalis. Pero oras na galawin niyo ang babae. Kinuha niya ang baril at kinasayon. May warning sa mga mata na sinulya pa ng mga naroon. Papatayin ko kung sino man ang humawak sa kanya. Pagkasabi, sinulyapan si Bob. Tumabi si Lionel sa pinto bago siya tinanguan. Si Obregon na natiling nakatitig sa kanya ng masama. Ang iba'y hinayaan lamang siya sa kung anong gustong gawin. Masigit siyang mabait kumpara sa kanyang ama. Alam na mga ito kung anong pinagdaanan niya noon. Ni isa sa kanila walang karapatang magmahal at hindi niya maipapangako pagkatapos ng mga oras na yun ay masasabi pa ba niyang hindi niya mahal ang babaeng to. Nilingon niya si Crystal na nasa kanya mga bisig. Buhat niya ito hanggang makalabas ng kuta na walang nagawa ang kanyang mga kasamahan. Kasalukuyang nagmamaneho si Bobby pero nanatiling buhat niya ito hanggang sa loob. Para siyang nahihipnotismo sa pagkakatitig dito. Ramdam niya ang init ng katawan ni Crystal na gumagapang sa buo niyang pagkatao at bumubuhay sa natutulog niyang kalamnan. No, bulong ng naghihimagsik niyang utak. Hindi niya pwedeng maramdaman ito sa babae, kundi isa na namang buhay ang mawawala. Napalunok siya ng kusang umangat ang kamay sa pagnanais na damihin ang pisngi ng babaeng wala pa ring malay magpahanggang ngayon. Pero hindi niya yun tinuloy bagkus naikuyom niya at ibinaba. Malalim na buntong hininga ang sunod niyang ginawa bago inalis sa mga mata sa babae. Nagulat pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang amang nagpadala ng mensahe. Aayusin ko yung problema kay Mr. Aguiles. Pansamantalay magbakasyon ka muna. Hindi ka pwedeng makita ni Clinton. Bumalik ka sa US. Anito sa mensaheng yun, marahil si Clinton ay anak ni Mr. Aguiles na siyang may pakana sa kanila kanina. Hindi imposibleng malaman kaagad yun ng kanyang ama. Binalingan niya si Bob na abala sa pagmamaneho. Bob, tawagan mo si Jerry. Ibigay mo yung address na pagdadalhan kay Crystal. Magpabook ka ng 2 ticket sa US. Bukas aalis kami ni Crystal. Utos niya sa lalaki nagmamaneho. Hindi niya pwedeng ilayo sa kanya ang babae lalo na ngayon. Mainit ito sa mga mata ng miyembro ng organisasyon at sa mga tauhan ni Clinton. Yes, boss. Tugon ng lalaki sa kanyang sinabi. Pagkalipas ng 4 na oras, nagising si Crystal. Tahimik ang paligid, dim light ang silid na kanyang kinaroroonan at nasa malambot siyang kama. Napabalikwas siya sa kanyang kinahihigaan nang maalala ang trahedyang sinapit kanina. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang sugatang si Jerry. Kasabay noon ang pagbukas ng pintuan ng banyo at labis siyang namamangha na si Hunter ang kasama niya sa silid.
Nasaan si Jerry at si Ana? Nag-aalala niyang tanong sa lalaki. Ano bang nangyari habang tulog siya? Kinapa niya ang ulong may benda. Nadaplisan pala siya ng bala kaya nawalan siya ng malay. Nakaligtas siya pero paano naman ang mga kasama niya kanina? Huwag kang mag-alala. Ligtas sila. Tugon ni Hunter. Kamusta na yung pakiramdam mo? Tanong nito na humakbang palapit sa kanya. Tsaka lang siya nakadama ng pagkailang sa lalaking kasama. Nakatapi lamang pala ito ng tuwalya at walang damit pang itaas. Wala din kaya itong suot na pang ilalim? Nag-iwas siya ng tingin bigla. Hindi siya malisyosong tao pero bakit naiisip niya ang mga bagay na yun? Nag-order ako ng pagkain. Gusto mo na bang kumain? Tanong nito sa kanya. Tumango siya rito. Ngumiti naman ang lalaki tsaka lumapit sa isang malaking paper bag at nagbihis mismo sa kanyang harapan. May towel naman kaya okay lang. Isa pa hindi naman siya nakatingin. Tumalikod kasi siya nang makaramdam ng hiya. Napapangiti naman si Hunter sa dalaga. Habang kumakain sila, isinasalaysay ni Crystal kay Hunter ang nangyari kanina sa hindi kilalang mga lalaking humabol at pinagbababaril sila. Kaya sabi ni Hunter, pansamantala, ilalayo siya sa lugar na yun. Pagkatapos nilang kumain, naglinis siya ng katawan dahil ora mismo, lilipad sila ni Hunter pa ibang bansa. Parang panaginip lamang ang mga nangyayari kay Crystal sa araw na yun dahil sa mga sandaling to, nakasakay na siya ng eroplano kasama si Hunter. Dama niya ang takot habang nasa himpapawid kaya nakiusap siyang hawakan nito ang kanyang mga kamay. Pero kinabig siya ng lalaki at isinandal sa dibdib nito at mahigpit na hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Tsaka lamang siya naging komportable. Sa ibang bansa pinagpatuloy ni Crystal ang kanyang pag-aaral sa kagustuhan ni Hunter kahit na tumanggi pa siya. Sa ngayon, nasa ika-4 na semester na ang dalaga. Bagaman hindi sila lagi nakikita ng binata, nakakausap naman niya ito sa cellphone. Isang buwan noon ang nakalipas matapos siyang ihatid dito sa US ni Hunter ay magkasabay na dumating si Anna at Jerry na siyang kasama niya ngayon. Hindi pa malinaw sa kanya kung ano nga bang klaseng tao si Hunter dahil napaka-misteryoso nito at walang kinukwento sa kanya si Jerry ukol sa lalaki. Ganun man para sa kanya, mabuti itong tao. Ang sabi lang ni Jerry, hindi pwedeng manatili si Hunter sa US dahil marami itong inaasikasong negosyo sa Pinas at naiintindihan niya naman yun. Thankful na din siyang naging special sa lalaki. Hindi niya lamang maiwasang magkaroon ng malalim na damdamin para dito. Napakaswerte niya kung tutusin dahil kung hindi siya binili ni Hunter, marahil magpahanggang ngayon, alipin pa rin siya ng kanyang tita Lovely. Anong plano mo, boss? Tanong ni Jerry kay Hunter. Tahimik ang boss niyang nakatitig sa dalagang kausap ni Ana na nasa labas ng bahay. Tanaw nila iyon mula sa kanilang kinaroroonan. Taon na ang lumipas pero wala pa siyang nakikitang the moves ni Hunter para kay Crystal. Ganap na itong dalaga kung tutuusin at napakaganda. Alam naman niyang mahal ito ng amo at hanggang ngayon ay hanggang tingin lang ito kay Crystal. Tumikim si Jerry upang agawin ang atensyon ni Hunter. Tila ba hindi siya nito narinig sa kanyang tanong or nasa malalim itong pag-iisip ngayon habang nakatitig kay Crystal. Lihim tuloy siyang napapangiti. Kung pinatulan kaya niya ang dalaga noong gabing ialay ito ni Hunter sa kanya, aabot kaya sila sa ganito ngayon? Hindi rin naman siya nagsisisi na pinaubaya ang dalaga sa boss niya dahil maganda ang naging hangarin ni Hunter dito at kaya nangyari yun dahil hindi si Crystal ang nakatakda sa kanya kundi si Ana. Sa tingin mo ba, magiging masaya ako kapag nalagay sa panganib ang buhay niya? Nalambungan ng malungkot na tono ang boses ni Hunter. Naalala niya na naman ang ama. Natunugan nitong kasama niya sa US si Crystal noon. Pero pilit niyang tinanggi na may nararamdaman siya para sa dalaga at nangakong kailanman hindi tatalikuran ng organisasyon upang manatili ang tiwala ng ama sa kanya para na rin sa kapakanan ni Crystal. Pinipigilan niya ang sariling damdamin para sa dalaga kahit na alam niyang sa kanyang sariling mahal niya ito at habang nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng ama, mananatiling lingid sa dalaga ang nararamdaman niya. Ang nais na lang niya ngayon, makatapos ng pag-aaral si Crystal at kapag kaya na nito ang sarili, pwede na itong mamuhay na malayo sa anino niya. Boss, pwede niyo namang itago kay Senior Benedict, tipong hindi niya malalaman. Sabi naman ni Jerry sa kanya, mapait siyang napangiti. Tinago ko rin yung tungkol sa amin ni Jasmine noon. Katunayan ay walang alam si Dad sa usapan naming magpapakalayo, pero walang nangyari. Alam kong alam ni Dad ang tungkol kay Crystal ngayon pero dahil nanatili ako sa organisasyon at napapakinabangan kaya hindi niya ginagalaw ang babaeng alam niyang mahal ko. Mahabang pahayag ni Hunter kay Jerry dahilan para mawalan ito ng kibo habang nag-iisip. Ma'am Crystal, may napapansin ka ba?
Narinig naman ni Crystal ang nanunudyong boses ni Ana habang abala siya sa harap ng kanyang MacBook at may kailangan lamang siyang tapusin para sa school. Kaya abala siya buong maghapon. Isa pa, nagkulong lang din si Hunter kanina sa silid nito pagkagaling niya sa school ay agad binalita sa kanya ni Ana na dumating si Hunter kaninang umaga. Na-excite siyang makita ang lalaki sa totoo lang pero parang seryoso yung usapan ni na Jerry at Hunter kaya hindi na lamang niya inabala ang mga ito. Sinulyapan niya si Ana at saka nginitian. Yes, at kanina ko pa nga napapansin kinikilig ka kay Jerry. Panunodyo niya rin. Marahil malakas lamang ang kanyang pakiramdam dahil sa tagal nilang magkakasamang tatlo sa isang bubong, nito lang niya napansin na may chemistry pala ang dalawa. Mas madalas niyang mahuling magkausap ang mga ito. Sa bagay, pagkatapos siyang ihatid ni Jerry sa school, uuwi na ito sa bahay at kadalasan, tanghali na yung uwi niya. At dahil itong dalawa lamang ang naiiwan sa bahay, marahil ay nagkapalagay na ng loob. Mabait naman si Ana kahit nagaling ito sa mahirap na pamilya. Bagay ito kay Jerry na tila mapili din sa babae, kapwa hindi pa nagkakaroon ng relasyon ng dalawa. Tumawa ito sa sinabi niya. Sira, hindi yun. Si Sir Hunter kasi kanina pa nakatingin sa'yo. Pigil ang ngiti nito. Kinakabahan siyang sumulyap sa gawin ni na Jerry na nasa may di kalayuan sa kanila. Nginitian niya ang lalaking kanina pa nakatingin sa kanya. Dama niya ang pagguhit ng kakaibang kaba sa dibdib niya nang bahagya din siya nitong nginitian. Dinig niya pa ang impit na tili ni Ana habang nakamasid sa kanila ni Hunter. Hindi ordinaryong tao para sa kanya si Hunter. Especially ito sa kanyang puso. Siguro kung may mamahalin man siya, yun ay walang iba kundi yung taong nakitaan niya ng pagmamalasakit sa kanya. Pero sa ngayon, pag-aaral muna bago kerengking. Kapag may pagmamalaki na siya kay Hunter, tsaka niya aminin ang nararamdaman na paghanga para sa lalaki. Bagay na bagay talaga kayo ni Hunter, ma'am. Imagine, uuwi lang siya dito para makita ka. Palatak ni Ana. Gusto niyang isipin na siya na nga yung rason kung bakit ito umuwi ng US. Pero alam niyang bukod sa kanya, may iba pang dahilan. May negosyo rin ng pamilyang Guanson dito. May-ari ito ng isang malaking gusali na pinamamahalaan ng nagngangalang Mr. Kingston. Narinig niya yung minsan kay Jerry habang kausap si Hunter sa cellphone. Nag-iwas siya ng tingin kay Hunter at binalik sa MacBook ang atensyon. Hindi na lamang pinansin ang sinabi ni Ana. Hindi niya rin namalayang nawala ito sa kanyang tabi at hindi nagtagal, nasa harapan niya na si Hunter. Nakaupo ito sa isang bakanting bench na nakamasid sa kanya, tsaka niya lamang ito napansin ng tumikim. Otomatikong nagsugpong ang mga mata nila nang mapatingin siya rito. Samantala sina Jerry at Ana naman, pasimpleng iniwan ng dalawa na ngayon, nagpapalitan ng matamis ng ngiti. May sasabihin ka ba? Tanong niya habang nakikipagpalitan ng titig. Biglang sumeryoso ang anyo ng kaharap kaya itiniklop na muna ang hawak na MacBook upang ituon kay Hunter ang kanyang atensyon. Kamusta ang pag-aaral mo? Tanong nito sa kanya na lagi naman iyon ang tanong sa kanya kapag nagkakausap sila sa cellphone. Seryoso din siyang tumingin sa lalaki. Wala na ba itong ibang alam sabihin kundi ang kamustahin siya? Hunter, hindi ba pwedeng sa Pinas na lang ako mag-aral para mas malapit sa'yo? Hindi na napigilan ni Crystal ang sarili. Sa tuwing dadalawin siya dito ng binata, ay may kahugkagan siyang nararamdaman sa tuwing babalik na naman ito ng Pinas. Walang kasiguraduhan kung kailan babalik or kung mag-uusap pa ba sila. Crystal, may usapan na tayo, di ba? Hindi ka pwedeng manatili sa tabi ko dahil delikado yung buhay mo. Isa pa, ilang taon na lang makakatapos ka na. Seryosong saad ni Hunter na kanyang ikinalungkot. Nasaktan siya sa sinabi nito. Tila ba sinasabi ni Hunter na kailanman hindi sila pwedeng magsama? Ngayon pa lang parang nilinaw na ni Hunter na mananatili ang milyang pagitan nila para lang hindi maging delikado ang buhay niya. Pero bakit? Ano bang mayroon sa kanya't hindi niya pwedeng makasama si Hunter? Nakita marahil nito ang malungkot niyang mukha kaya naramdaman niyang ginagap nito ang kanyang palad. Kung malalaman ba nito ang nararamdaman niya, magbabago ang lahat. Hindi ito mahirap mahalin sa kabila ng pagiging misteryoso ng lalaki. Matagal nang nahulog ang loob niya sa kabutihang ginawa nito sa kanya at nanatiling lihim ang nararamdaman niya dahil palaging sinasabi ng lalaki na hindi sila pwedeng magsama kahit hindi niya alam kung bakit. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanyang palad. Nagbibigay kasi kiliti sa kanyang pakiramdam ang paghaplos ng mainit nitong palad sa kanya. Hunter, paano ko ba sasabihing mahal kita? Tanong niya sa kanyang isipan. Halika, pamasyal tayo, baka bukas bumalik na rin ako ng Pinas. Hinila na siya nito patungo sa nakaparadang kotse. Hindi siya umimik,
Parang sumama ang pakiramdam niya sa sinabing babalik na naman ito ng Pinas bukas. Kailan ulit sila magkikita? Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa lalaki. Hindi nito mapupunan ng 2 oras na pangulila kay Hunter. Pakiramdam niya kapag dinadalaw siya nito, lalo lamang siyang nalulungkot kapag muli itong umaalis at bumabalik ng Pinas. Pero gustuhin man niyang aminin ang nararamdaman niya, hindi niya magawa at mananatiling lihim yun hanggat hindi niya nalalaman kung ano nga ba siya sa buhay ni Hunter. Katulad ng dati, kakain at mamamasyal sila tsaka uuwi ng bahay at kinabukasan, magigising na lang siyang si Jerry at Ana na lamang ang kanyang kasama. Kill him. Matamang pinagmasdan ni Hunter ang larawang inilapag ng kanyang ama sa kanyang harapan. Nasa bahay siya nito sa loob ng mini office ng ama matapos ipatawag. 3 araw na ang nakalipas noon simula nang makabalik siya mula sa US. Itinaon niyang papunta sa Lawag ang ama upang suportahan ang kandidatura ng kaibigang alkalde na si Mr. Gestuni Bernardo, which is ang tao mismong nasa larawang yun. Dad! Ewan ba niya kung bakit nawawala na siya ng ganang sundin ng ama? Hindi siya nito binibigyan ng laya para sa kanyang sarili. Hirap na siya sa kanyang nararamdaman para kay Crystal. Gusto niyang isiwalat sa mundo na nagmamahal na naman siya pero hindi niya magawa. Huwag mo kong bibiguin, Hunter. Alam ko yung address ni Crystal sa US. Isang pitik ko lang. Pumalatak ito kasabay ng pagtunog ng daliri sa ere. Nagsalubong ang kanyang kilay. Palaging si Crystal ang sinasangkalan ng ama para maging tuta siya nito. Pero tila walang epekto sa kanyang ama ang masamang tingin niya rito. Bagkus ay tumayo ito at lumapit sa kanyang kinauupuan. Umikot ito sa mesa. Masama ang taong to. 15 taong anak ng kinakasama. Pinagsamantalahan niya ng 3 beses. Nagmakaawa sa akin ng bata na tulungan ko. Naawa lang naman ako, Hunter, kaya kitilin mo yung buhay niya. Gusto kong pahirapan mo siya at putulan ng kaligayahan bago paslangin. Lumayo ito sa kanya at nagtungo sa drawer kung saan may kinuhang larawan. Isang dalagitang nasa picture, sa tansya nga niya, 15 anyos pa lamang. See? Napaka-inosente pa niya. Kaya patayin mo si Mr. Bernardo. Hindi siya pwedeng maging alkalde ng Lawag. Masama siyang tao. Panapos nitong Saad at bilang tuta ng ama, wala siyang magawa. Ora mismo, lumipad siya kasama ng 2 tauhan patungo sa nasabing lugar sakay ng sariling chopper ng ama. 3 oras nilang plinano kung papaano kukunin si Mr. Bernardo bago kinagabihan sila nagtungo sa bahay ng alkalde. Tahimik ang paligid matapos patulugin ng 3 gwardya sa gate. Tulog na rin ang mga katulong. Agad silang nakapasok ng bahay sa loob mismo ng kwarto ni na Mr. Bernardo. Naabutan pa nila sa mainit na tagpo ang mag-asawa. Sino kayo? Mabilis na tumayo ang hubad na lalaki upang kumuha ng baril pero agad itong napatulog ng isa niyang kasamang si Zaldi matapos hampasin ng baril. Dahil dito, nagsisisigaw ang asawa nito pero nahinto din ng patulogin ni Bob. Bago sila lumabas, bitbit ang lalaki. Iniwan niya ang voice recorder habang isinasalaysay ng anak nito sa kanyang ama kung paano paulit-ulit na pinagsamantalahan ng alkalde ang bata. Nakuhanan kasi iyon ng ama, kaya oras na marinig iyon ng babae, tiyak na kamumuhian ng asawa at ikatutuwa pa ang ginawa nilang pagkuha rito. Dinala nila sa gitna ng kagubatan si Mr. Bernardo. Doon pinahirapan, katulad ng sinabi ng ama, tsaka pinaslang pagkatapos ibinalik nila sa bahay nito mismo at iniwang walang buhay sa gilid ng gate, tsaka sila umalis na tila walang nangyari. Good job, Hunter. Maasahan ka talaga, anak. Kaya naman may sorpresa ako sa iyo. Humahalakak na ngayon ang kanyang ama matapos siyang mag-report sa opisina nitong tapos na ang ipinapagawa sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ano na naman kaya ang nasa isip ng ama? Tumayo na si Hunter at nagpaalam. Hindi siya interesado sa sorpresang sinasabi ng ama niya. San ka pupunta, iho? Hindi ko pa nasasabi yung surprise ko. Pigil nito sa kanya. Hindi ako interesado, Dad. Walang gana niyang Saad, tsaka nagtuloy sa pintuan. Really? Kahit sabihin ko pa sa'yo na tungkol ito kay Jasmine? Anito sa kanya dahilan upang otomatiko siyang napalingon sa gawin ng kanyang ama. Anong ibig mong sabihin, Dad? Tanong ni Hunter na binalikan ng ama sa kinatatayuan nito. Nagpantig ang kanyang tenga pagkarinig sa pangalan ng dating kasintahan. Hindi ko naman talaga pinatay si Jasmine. Hindi ako kasing sama ng iniisip mo, Hunter. Ang totoo, binigyan ko siya ng pera para layuan ka. Hayon, iniwan ka niya at sumama sa ibang lalaki. Anito at iminwestera pa nito ang kamay.
Sa tono ng ama, para bang napakasamang babae ni Jasmine. Natigilan siyang hindi makapaniwala. Buhay ang babaeng una niyang minahal. Buhay si Jasmine. Nasaan siya? Dama niya ang panginginig ng kanyang laman sa galit at pangungulila para sa dating kasintahan. Galit para sa ama agad ang naramdaman ngayon dahil ito yung sumira sa kanila ni Jasmine. Huwag ka nang umasa sa kanya, Hunter. May asawa na siya at masayang masaya. Isang halimbawa si Jasmine sa lahat ng babaeng manluloko. Hindi ka niya mahal, Hunter. Pera lang yung nais niya sa'yo dahil mabilis kanyang pinagpalit sa iba. At yung si Crystal na pinoprotektahan mo. Katulad lang din siya ni Jasmine kaya ngayon pa lang. Sa matinding galit ni Hunter sa ama, nagpakawala siya ng malakas na suntok. Talsik ang isang figurine na nakadisplay sa loob ng office na sadyang kanyang pinatamaan. Gustong durugin ni Hunter ang mukha ng kanyang ama sa panluloko nitong ginawa sa kanya. Sa ginawa niyang yun, naputo lang sasabihin nito at naglikha ng malakas na ingay sa loob ng office, lalo't basag ang antik na milyong halaga ng figurine ng ama matapos bumagsak sa sahig. Paano niyo nagawa sa akin to, Dad? Paano? Dumagundong ang boses niya sa loob ng opisina nito at mabilis na kinuha ang baril bago kinasa at tinutok sa mukha ng kanyang ama. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay sa pagnanais na ito ay patayin. Walang naging imik si Senior Benedict pero hindi man lang nakadama ng takot sa inakto ng anak. Kampante itong nakatayo sa harap ni Hunter. Buong buhay ko, Dad, pinagsilbihan ko kayo. Kumitil ako ng tao para sa walang kwentang samahan nyo. Nirespeto ko kayo pero niloko nyo ko. Pinaniwala niyo kung patay na si Jasmine dahil dito nawala si Ma'am. Ang tagal niyong minanipula yung buhay ko. Nasaan siya? Nasaan si Jasmine? Galit pa ring tanong ni Hunter. Matapos sabihin ng lalaki kung nasan si Jasmine, agad na naglaho sa harapan nito si Hunter. Tanging malakas na paghampas ng pinto sa office ang umalingaw-ngaw at ngayon halos paliparin niya na ang kanyang sasakyan patungo sa address ng babae. Nasa Quezon Province si Jasmine at tama ang kanyang ama. Masaya na ito sa sariling pamilya. Nang marating ang address, pinarada niya ang tinted na sasakyan sa harapan ng bahay ng dating mahal. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya sa nakabukas na gate ang masayang pamilya ni Jasmine na naglalaro, nagtatawanan kasama ang batang lalaki. Kahit papaano, nasaktan siya dahil si Jasmine noon ang kanyang unang minahal at ito ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Nabigo siyang maging ama ng magiging supling nito. Ilang oras siyang nagtagal sa kanyang pwesto habang tinatanaw ang babae. Gusto na lang din niyang maging masaya para dito. Ito ang nais ng kanyang ama ngayon na mauwi sa wala ang pagmamahalan nila ni Jasmine. Nagtagumpay ito sa mga plano noon na mapaghiwalay silang dalawa. Masakit man, wala na siyang choice kundi maging masaya na lamang din para sa babae. Habang nagsasara si Jasmine ng gate, napasulyap ito sa gawi ng nakaparada niyang sasakyan. Hindi niya alam kung nakilala siya nito dahil bahagya niyang binuksan ng bintana. Nakita niya din itong napatulala. Pahakbang na ito palapit sa kanya nang may magsalita mula sa likuran ni Jasmine. "Mami, get inside!" Sigaw ng isang bata. Kasunod ang isang matangkad na lalaki. Umakbay pa kay Jasmine at kinintalan pa ng halik sa pisngi ang babae. Nakadama siya ng munting kirot sa kanyang puso. Pinaglaban niya noon ang babae upang maging masaya sila. Siguro, kinamuhian siya nito sa hindi niya pagsipot sa usapan nilang magtatanan dahil pinatulog siya ng ama. Gusto pa sana niyang makausap man lang ang babae upang kamustahin pero naisip niyang hayaan na lamang ito. Total masaya na si Jasmine ngayon, baka magulo na muli yung isip ng babae. Ang nangyari sa kanilang dalawa ni Jasmine noon ay isang halimbawa upang kalimutan na lang din niya si Crystal. Alam niyang sa ganito rin mauuwi yung lahat sa kanila kung sakaling ipagpipilitan niya ang damdamin para sa babae. Ayaw niyang masira ang buhay nito kaya ngayon pa lang kailangan niyang kalimutan ng babae. Ilang sandali pa siyang nanatiling nakatanaw lamang sa nakasarang gate bago pinaharurot ang sasakyan pabalik sa Manila. Mahigpit ang hawak sa manibela at nakikipagkarera sa mga sasakyan sa kalsada. Nais niyang mawala ang kirot na nararamdaman sa kanyang puso ngayon. Kirot na hindi para kay Jasmine kundi para sa kanila ni Crystal. Natagpuan na lamang niya ang sariling papasok sa isang bar at ilang sandali pa, nilalango na niya ang sarili. "Kalilimutan na kita, Crystal. Alam kong hindi ako yung lalaking nababagay para sa'yo. Hindi ka magiging masaya sa akin. Pasasakitan ka lang ni Dad." Bulong ng kanyang isip habang nilalango ang sarili. "Lapitan mo." Anang isang sexing babae na nakatingin kay Hunter di kalayuan. Mukhang suplado tsaka may kargada. Malanding sabi naman ng isang babaeng pokpok. "Ayos lang yan, basta madatong."
Kalaunan, may lumapit na isa pang babae sa dalawang nag-uusap. May ibinulong sa mga ito. Isang mafia ang lalaking yan. Bulalas ng isa. Takot bigla ang naghari sa dalawa at parang bulang naglaho na nawala ng interes sa gwapong lalaki. Ngising-ngisi naman ang naiwang babae, tsaka ito lumapit kay Hunter. Hindi nagtagal, inaaliw na ng babae ang lasing na lalaki, habang ang dalawang tauhan naman ni Hunter na sina Bob at Zaldi nakamasid lamang sa di kalayuan kay Hunter. Kanina pa sila nakasunod sa lalaki, magmula ng galit nitong iniwan ng ama sa office hanggang sa magtungo ito sa Quezon. Ano't ano man, handa sila para sa kanilang amo. 2 taon ang matuli na lumipas. Ngayon ang araw ng graduation ni Crystal at hindi siya umaasang makakarating si Hunter dahil si Jerry na rin mismo ang nagsabing busy ang binata. 5 buwan na rin ang lumipas, simula nang huli silang magkausap sa cellphone ng binata. Huli nitong dalaw sa kanya dito sa US, 2 taon na ang nakalipas at ayon kay Jerry, mas naging abala pa ito ngayon. Minsan niya nang sinubukang tawagan ng lalaki sa labis na pagkamis dito. Subalit sekretary nito ang nakasagot sa kanyang tawag, kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe na siya'y tawagan pero hindi naman nangyari. Ramdam niyang iniiwasan siya ni Hunter, hindi niya alam kung anong reason. Hangad niya lang na maayos ito kahit hindi siya maalalay okay lang sa kanya. Natapos ang seremonya ng graduation ni Crystal, nabigo siyang makita si Hunter. Ganun man ang pagtatapos niyang iyon ay inaalay niya iyon para sa binata. Labis niyang ipinagpapasalamat rito ang pagkupkup ni Hunter sa kanya. Ngayon ay makakauwi na siya ng Pinas at ang unang balak gawin, makipagkita kay Hunter kahit na saglit lamang upang makapagpasalamat. Kung hindi ito gagawa ng paraan para makita siya, ay di siya na lang ang gagawa ng paraan para makita ang lalaki. Congratulations, Ma'am Crystal. Isa ka ng ganap na doktor. Natupad mo na yung pangarap mo. Ikaw na ngayon si Doktora Crystal Guanzon. O diba ang astig? Salubong sa kanya ni Ana. Natawa siya sa biro nitong paggamit ng apelyido ni Hunter, pero sa loob-loob niya, naroon ang pagnanais na balang araw maging isa siyang Guanzon. Ikaw talaga, salamat. Ani ang masayang yumakap dito dahil para na silang pamilyang dalawa kung magturingan. Sa tagal ba naman nilang magkasama, alam na nito ang kwento ng buhay niya at ganun din naman siya. Pilit niyang itinago ang lungkot dahil sa kabiguan na umuwi si Hunter. May kaunting selebrasyon sa bahay na pagsasaluhan nilang 3 pag-uwi. Hindi kasi siya nagpaunlak sa imbitasyon ng kanyang mga kaklase. Nakapagpa-deliver na si Jerry ng food nila sa bahay. Pagdating, biglang nagliwanag ang kapaligiran at nanlaki ang mga mata ni Crystal nang iluwa si Hunter mula sa bukana ng pintuan. Hunter! Agad bumagsak ang kanyang mga luha sa tuwa pagkakita dito. Huli man ay dumating pa rin ang lalaki. Malalaki ang hakbang na ginawa niya upang lumapit sa lalaki at yumakap. Walang plano si Hunter na umuwi ngayon dahil tila sasayangin niya lang yung 2 taong tiniis si Crystal sa pagnanais na makalimutan ito. Pero ayaw niyang magtampo sa kanya ang dalaga. Gusto niyang makita ang babaeng iningatan ng mahigpit 4 na taon, ang babaeng mahal pero hindi niya pwedeng makasama. Crystal, congratulations! Ang lawak ng ngiti niya matapos itong yumakap sa kanya. Ramdam niyang na-miss niya ito ng sobra. Hunter, salamat dumating ka. Alam kong busy ka pero sinadya mong umuwi. Sina Jerry at Ana naman, iniwan na muna sila na agad pumasok sa loob ng bahay. Pwedeng wag mo kong iyakan. Hinaplos niya sa buhok ang dalaga upang ito'y aluin. Mabilis na nagangat ng mukha si Crystal. Masaya lang ako, Hunter, kasi nasa harapan kita. Ang sabi ni Jerry, hindi ka makakarating dahil busy ka. Humihikbi pa rin tong Saad. Matitiis ba naman kitang hindi makita sa araw na ito? Alam mo bang wala akong ibang hinangad kundi mapabuti ka? At ngayong masaya ako makakaya mo na yung sarili mo na wala ko. Nalambungan ng matinding lungkot ang anyo ng dalaga sa sinabi ni Hunter. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng natitigilan na si Crystal. Ang ibig kong sabihin, mamumuhay ka na wala ko, na magagawa mo na yung mga kahit anong gusto mong gawin, na kaya mo na yung sarili mo, Crystal, na hindi mo na ako kakailanganin. Tulala siyang napatitig dito. Masakit dahil inakala niyang mabibigyan ng magandang wakas ang istorya nila ni Hunter, pero sa huli, mabibigo siya. Marahan siyang nagpahid ng luha. Siguro nga hindi siya makukuhang mahalin ni Hunter, kaya kalilimutan na lang din niya ang sariling damdamin. Tama ito, malaki na siya at kaya na niya ang sarili niya. Baka kasi napapagod na sa kanya ang lalaki. Boss naman, pakakawalan mo pa ba si Crystal? Ngayon pa ba?
Puno ng panghinayang na saad ni Jerry kay Hunter. Tapos na silang mag-usap ni Crystal at bukas maghihiwalay na sila ng landas na alam niyang ito yung makabubuti para sa kanilang dalawa. Uulitin ko pa ba sa iyo ang lahat ng mga dahilan ko, Jerry? Ayokong sayangin ang buhay ni Crystal ng dahil lang sa akin. Aniya sa mapait na tono. Hindi ito nagsalita. Ihatid mo bukas si Crystal. Ito na rin ang magiging huli mong serbisyo sa kanya. Kailangan kita dahil may panibagong project na binigay sa akin si Dad. Tumakas lang ako para puntahan si Crystal at tuluyang magpaalam sa kanya. Ito na rin marahil ang huli naming pagkikita. Pahayag ni Hunter na kinatango lamang ni Jerry bilang pagsang-ayon. Wala naman kasi itong magagawa bilang tagasunod lang ni Hunter. Sa kabilang silid naman, nag-uusap sina Ana at Crystal. Magkatuwang ang dalawang babae sa pag-iimpake. Excited ka na bang umuwi ng Pinas dahil makakasama mo na si Sir Hunter? May halong kilig ang tono ni Ana. Inirapan niya ito. Hindi kami magsasama. Katunayan nagpaalam na kami sa isa't isa. Malaya na ako mula sa kanya, Ana. Magagawa ko na yung gusto kong gawin. Malaki na ako, kaya ko na yung sarili ko. Puno ng hinanakit ang boses ni Crystal. Ang isiping hindi na makikita si Hunter, parang pinipiga ang puso niya. Ngayon pa lang, binigyan niya na ng bakasyon si Ana para makita ang pamilya nitong nasa Pinas upang maipakilala na rin si Jerry sa pamilya nito. Balak kasi ng dalawang magpakasal pagdating nila sa Pinas at masaya siya para sa dalawa. Handa na rin siyang mag-isa. Uuwi siya at babawiin niya ang bahay ng kanyang mga magulang na kinimkim ng kanyang tita Lovely. Palalayasin niya ang mga ito. Oras na para ipamukha sa kanyang tiyahin ang masamang ginawa sa kanya at pagbabayarin niya ang pagmamalupit nito. Pero bakit iba yung nakikita ko sa mga mata ni Sir kanina? Parang in love siya sa'yo, kaya nga lang may kinatatakutan. Sabi naman itong kinikilig pa rin, hindi niya ito pinansin at binilisan ng pag-iimpake. Kung totoo man yun sana, dumating yung araw na marinig mula kay Hunter ang damdamin nito para sa kanya. Kinabukasan, hindi na nagis na ni Crystal si Hunter dahil nakabalik na raw ito ng Pinas. Hindi nga sila nakapag-usap pa ulit pero ayos lang sa kanya dahil malinaw na ang lahat. Pagdating nila sa Pinas, nagpahatid na lamang siya sa taxi dito sa kanilang bahay. Kung todo tanggi na siyang ihatid pa ni Ana at Jerry dahil kalabisan na yun, mabutit hindi na ito nagpumilit pa. Tinanggahan niya rin ang bahay kung saan nais niya Hunter na doon siya tumira. Gusto niyang subukang tumayo sa sariling mga paa na wala si Hunter. Crystal? Bulalas ni Vanjie pagkakita sa kanya na siyang nagbukas ng gate. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Tumambad sa kanya ang malawak nilang garden na nawala sa ayos. Halatang hindi naalagaan dahil namatay ang lahat ng magagandang halamang tanim ng kanyang ina. Biglang nanariwa sa kanya ang masaya nilang alaala kasama ang kanyang mga magulang. Ipinundar iyon ng kanyang ama pero ang walang pusong tiyahin niya lamang ang nakinabang. Ngayon, babawiin niya ang bahay na yun. Ako nga. Matapang niyang saad. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Magulo ang buhok ng babae at malaki ang tiyan. Halatang buntis. At anong ginagawa mo dito? Bigla ay nagtaray ang babae. Matapos itong pasadahan ng tingin, nagtuloy siya sa loob na hindi ito pinansin pero nang gagalaiting sinundan siya ng babae at hinaklit ang kanyang braso upang kaladkarin palabas ng gate pero malakas na sampalang binigay niya dito. Hindi niya makakalimutan ang pagmamaltratong ginawa sa kanya na mag-iina noon dahil wala pa siyang buwang. Hindi niya alam kung paanong ipagtanggol ang sarili. Pero noon yun at hindi na ngayon, inalipin siya ng mga ito at hindi pinakain. Ibinenta sa club at ngayon, tanging galit na lang ang nararamdaman niya para sa mga ito. Walang kapatawaran sa kanya ang ginawa ng mga taong inakala niyang pamilya. Nagulat si Vanjie sa ginawa niyang pagsampal dito. Kulang pa yun para sa kanya. Ilang sabunot noon at sampal din ang natamo niya rito. Tuloy-tuloy siya sa loob at tumambad sa kanya ang sala nilang wala ng kahit na anong gamit. Marahil binenta na ng mga ito ang kanilang appliances. Hindi pa nakontento ang kanyang tita Lovely sa 5 milyong nakuha mula kay Hunter sa pagbili sa kanya. Napakawalang yan ng mga ito. Lalo lamang siyang nagalit. Anong nangyayari dito? Galit ang boses ng kanyang tita Lovely habang pababa ng hagdan. Marahil narinig ang ingay nila ni Vanjie. Crystal? Natigilan ito pagkakita sa kanya. Ako nga, at nandito ko para palayasin kayong lahat. Malakas ang loob niyang saad. Kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng abogado ng kanyang papa. At habang ginagawa yun, nagalit ang anyo nito. Hindi mo kami mapapalayas, Crystal. Kapatid ako ng ina mo. May karapatan kami sa bahay na to. Galit nitong saad. Ikaw ang dapat umalis dito. Wala ka namang kwenta. Sabad naman ni Vanjie.
Masamang tingin ang pinukol niya sa mag-ina bago hinila ang bagahe sa packet ng kwarto. Nang akmang hawakan siya ng tiyahin, umiwas siya at dinuro ito. Wag mo kong hawakan, kundi ididemanda kita. Kayo na lang ni Attorney Chavez ang mag-usap. Nanlalaki ang mata niyang saad. Napaataras ito sa sinabi niya at gulat na gulat. Tsaka siya nagpatuloy sa kanyang silid. Kung sana noon may lakas siyang loob na gawin yun, pero ganun man, hindi pa huli ang lahat. Pagdating ni Attorney Chavez, walang nagawa ang mga ito kundi lumayas, lalo at nakapangalan sa ama niya ang titulo ng lupa. Bagaman walang natira sa pera ng kanyang ama sa bangko na nilustay ng mga ito, masaya na rin siyang napalayas sa mga taong kinamuhian. Katunayan ay nagbakasakali pa nga ang tita niyang patawarin niya, pero huli na ang lahat para sa kanya. Hindi siya magpapatawad. Umayak siya sa kanyang silid nang siya'y mapag-isa sa bahay at lamunin siya ng katahimikan dahil sa matinding pangungulila sa kanyang mga magulang. Habang si Hunter naman, hindi mapalagay sa kanyang opisina nang sabihin ni Jerry na tinanggihan ni Crystal ang bahay na uuwian sana nito pagdating ng Pinas. Ayon kay Jerry, umuwi daw ito sa tiyahin. Nag-aalala na naman siya sa babae kahit na ito ang gusto niyang mangyari. Boss, bungad ni Jerry nang muli niyang tawagan ng lalaki. Alamin mo kung anong nangyari kay Crystal. Boss, paalis na ako. Uuwi sana kami ni Ana sa probinsya nila para makilala ko ng magulang niya. Tsaka diba, ikaw na rin ang nagsabing kaya na ni Crystal ang sarili niya. Hayaan niyo na siya, boss. Tila nangaasar ang boses nito. Naikuyom niya ang kamao. Biglang uminit ang kanyang ulo. Sisilipin mo lang siya saglit at magre-report ka sa akin. Ganun lang kasimple, Jerry. Boss, sorry. Hindi niyo sinabi ng maaga. Nasa bus station na kami ni Ana. Kayo na munang bahala kay Crystal. Mahal niyo naman yun, diba? Pagkasabi nito, ibinaba ang linya. Napamura na naman siya sa inis, lalo't narinig niya pa itong mahinang tumawa bago putulin ang kanilang usapan. Nananadya ba ito? Naalala niyang binigyan niya pala ito ng 1 linggong bakasyon. Tumayo siya at tinungo ang pintuan ng office. Palabas na sana siya nang kusang bumukas yun. Ang kanyang ama ang bumulaga sa kanya. Naudlot ang pag-alis niya dahil may pinagagawa na naman ito sa kanyang misyon. Umuo na lamang para wala na silang magiging problema ng ama. Alam niyang natunugan nito na nasa Pinas na si Crystal, kaya nga parang binabantayan siya nito. Kinagabihan pa siya nakaalis upang tunguhin si Crystal, pero hanggang labas lamang siya ng bahay at tinatanaw ito. Mukhang tahimik ang paligid. Matapos ayusin ang suot na cap upang ikubli ang sarili, bumaba siya ng kotse. Bukod kay Jerry, wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan pagdating kay Crystal, kaya naman siya na lamang mag-isa ang gagawa nito. Ate, may tao ba dyan? Lakas loob niyang tanong sa babaeng papasok sa kabilang gate. Sinilip muna nito ang kanyang muka bago sumagot. Kaano-ano ka ba ni Crystal? Tanong nito sa kanya. Napalunok siya. Boyfriend ho niya. Pagsisinungaling niya, wala na kasi siyang ibang makapang isagot. Tila kasi walang tiwala ang babae sa kanya. Hay, bakit kasi hindi ka nalang kumatok? Kanina, may lalaking umaaligid din sa bahay na yan. Palagay ko'y may masamang motibo. Halos kababalik lang kasi nito at dahil mag-isa lang si Crystal dyan, nakakapag-alala talaga. Umaaligid? Nagpantig ang tenga niya bigla. Hindi kaya tauhan ng ama niya? Naku, mahabang istorya kung isasalaysay ko sa'yo. Palagi ko kasi may kinalaman dito doon sa pagpapalayas niya sa kanyang tiyahin. Ang mabuti, samahan mo na lang siya at ako'y may gagawin pa sa loob. Tsaka ito tumalikod. Naiwan siyang mag-isa na nag-iisip. Bugso ng pag-aalala. Nag-doorbell siya. Sasamahan niya ang babae. Hindi rin naman siya mapapalagay kung hahayaan itong mag-isa sa bahay na yun. Hunter? Namimilog ang mga mata ni Crystal sa gulat pagkakita sa kanya. Crystal, sasamahan kita ngayong gabi. May umaaligid sa bahay mo. Hindi ka safe dito. Bukas, pansamantalang sumama ka sa akin. Ani ang agad pumasok sa loob ng bahay nito at siya na rin ang nagsara ng gate. Napamaang naman si Crystal sa narinig mula kay Hunter. Wala pang 2 araw na kalipas simula nang magpaalam sila sa isa't isa. Pero heto, isasama na naman siya nito. Hindi niya mapigilang titigan ng lalaki. Buong akala niya hindi na ito makikita pagkatapos ng gabing yun, pero hindi siya nito kayang tiisin. Gusto niya tuloy malaman kung anong kinatatakutan ni Hunter para sa kanya. Bakit pakiramdam niya laging nasa panganib ang buhay niya? Pinatuloy niya ito sa loob. May kwarto sa kabilang silid, Hunter. Pwedeng sasamahan kita sa kwarto mo para masiguradong safe ka. Putol ni Hunter sa kanyang sasabihin. Hindi siya nakaimik at diretsyong napatingin sa lalaki. Seryoso ba ito? Magdamag silang magsasama sa isang silid? Ramdam niya ang kakaibang insekto sa kanyang sikmura. Akala ba niya hindi sila pwedeng magsama?
Pero bakit hanggang sa kwarto niya? Okay, ikaw ang bahala. Sabi na lang niyang tumalikod na kasunod ito. Sa lapag lang si Hunter na higa patalikod sa kanya at siya naman ay sa ibabaw ng kama. Masaya siyang kahit sa ganoong paraan makakasama niya ang lalaki. Marahang kumilos sa kinahihigaan niya si Hunter nang masigurong tulog na ang dalaga. Hindi siya dalawin ng antok, baka marahil dahil alam niyang kasama si Crystal sa iisang silid. Walang ingay na bumangon ng binata, tsaka marahang umupo sa gilid ng kama ni Crystal. Matagal na pagkit ang kanyang titig dito na hindi alam ang gagawin. Nakailang buntong hininga na nga siya. Nang hindi makatiis, gumapang ang kanyang palad upang hawakan ang kamay ng dalaga. Napakatagal niyang sinupil ang nararamdaman para kay Crystal. Tila hindi niya nakaya ng mga sandaling yun, lalo na ngayong nasa malapit ang babae. Nawala ang kanyang takot at pangamba ngayon. Nagiinit ang buong pakiramdam niya nang hawiin ang iilang hibla ng buhok nitong nakatapis sa magandang mukha ng babae. Marahan niyang hinaplos sa mukha nito sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Hunter, usal nito nang mapadilat at gulat na napahawak sa kamay ng nasa pisngi nito. At punong-puno ng pagtatakang tumitig ang malalim nitong mata sa kanya. Buo na ang kanyang pasyang ipaalam kay Crystal ang nararamdaman. Hindi niya nakaya, hindi niya matiis na hindi ito makita at makasama araw-araw. Sa pagkakataong ito, mas nakakadama siya ng takot na baka kung hindi niya aminin kay Crystal ang nararamdaman niya ngayon, baka hindi niya masabi pa sa mga susunod na araw. Gusto niya bago gawin ang misyon na inuutos ng kanyang ama, maipagtapat niya kay Crystal ang matagal nang nararamdaman. Handa na siya ng mga oras na ito. Mahal kita, Crystal, pero natatakot ako. Pag-aamin niya sa wakas. Nakita niyang naguluhan ito sa kanyang sinabi at nagtatanong ang mga mata na itinutok sa kanya. Marahan itong umupo pero pinigilan niya. Hunter, mahal din kita. Hindi mo ba nararamdaman na nasasaktan ako sa tuwing aalis ka't hindi alam kung kailan ka babalik? Nakita niya ang pagpatak ng masaganang luha ni Crystal sa mga mata at paglambong ng lungkot ron. Mabilis siyang kumilos upang yakapin ng babae dahil sa sobrang kaligayahang nabigyan ng katanungan ng nararamdaman niya. I'm sorry, hindi ko sinabi sa iyo kagad. Promise, hindi na kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo. Hinagod niya ito sa likod. Salamat, Hunter. Pinahid nito ang mga luha niya at pinakatitigan siya. Pagkuway dinampian siya ng halik sa pisngi. I love you, Crystal. Bulong pa ng binata, tsaka siya muling niyakap. Isiniksik sa katawan nito. Yumakap din si Crystal sa kanyang nobyo. Napapikit pa siya sa naramdamang kakaibang saya habang nakakulong sa mga bisig nito. Napakasaya niyang sa wakas, BF niya ng lalaki, at sa gabing yun, magkatabi silang natulog habang yakap ang isa't isa. Sa mga sumunod na araw, habang hindi pa nakakapag-take ng board exam si Crystal, nag-apply muna sa isang public hospital bilang training na sinang-ayunan naman ang kanyang sweet na nobyo. Magkasama na sila sa isang bubong ngayon dahil dito na siya nakatira sa bahay ng lalaki. Ngayon niya lang napagtantong napakasarap nitong magmahal. Halimbawa na lang sa umagang yun. Good morning, Miss Beautiful. Nagising siyang may kagat-kagat itong isang tangkay ng pulang rosas habang nakangiting papasok sa silid nila at may bitbit na tray na may laman ng pagkain. Umuusok pa ang 2 tasa ng kape at amoy niya ang mabangong aroma. Ganito kasarap gumising sa tabi ni Hunter. Napakaaga nitong magpakilig hanggang sa kanilang pagtulog. Good morning, Mr. Handsome. Ganti naman niya. Matapos nitong ilapag ang dalang tray, kinabig siya sa bewang at siniil ng maalab na halik habang inililipat sa labi niya ang tangkay ng bulaklak. Flowers for you, my love. Matapos ilipat sa labi niya ang bulaklak ay nakangiti nitong saad. Hindi niya maiwasang mapahagikgik. Thank you, Hunter. Kinuha niya yon at nilagay sa vase na nasa kanyang silid. Doon niya iniipon ang bulaklak na binibigay nito sa kanya tuwing umaga. Tsaka sila sabay kakain at pagkatapos maliligo ihahatid siya nito sa kanyang trabaho at si Hunter naman sa office nito. At kung gaano siya nahirapan nung nag-aaral, ganun din ngayong nagtatrabaho na siya pero dahil magkasama na sila ni Hunter, hindi niya na iyong gaanong nararamdaman. Si Hunter ang nais niyang makita paggising at bago matulog at dahil natupad na ang pangarap niyang mahalin ito at makasama niya araw-araw, wala na siyang mahihiling pa. Talagang sinuway mo pa rin ako, Hunter. Gigilang Senior Benedict nang kumprontahin ng ama sa kanyang opisina isang umaga. Pinatawag siya nito at inaasahan na ni Hunter ang kahahantungan ng usapang yun. Hindi na nagtataka pa si Hunter kung paano nito nalaman ng tungkol sa kanila ni Crystal. Alam niyang magsisimula na ang kanilang kalbaryo.
Dad, mahal ko si Crystal. Matatag niyang saad na puno ng tapang kaya dumapo sa panga niyang lumipad nitong kamao. Napasuray siya sa pagkahilo at sumubsob sa mesa. 2 beses niyang ipinilig ang ulo bago tumayo sa harapan ng ama. Ramdam niya ang pagguhit ng mainit na likido sa kanyang labi. Binalaan na kita, Hunter, pero sinuway mo ko. Ikaw pa man din ang napili kong susunod na mamumuno ng organisasyon, pero wala kang kwenta. Sa muli ay sapul siya ng suntok sa panga. Nagtagis ang bagang niya at hindi na siya nakapagpigil. Nasayang ang una niyang pag-ibig dahil dito, kaya hindi niya hayaang sa pangalawang pagkakataon, tututulan pa rin ito ng kanyang ama. Lumaban siya at nagpakawala ng suntok at tumama iyon sa mukha ng sariling ama na ikinagimbal nito. Magkahalong galit at hinanakitang mababakas sa mukha ni Hunter. Gumanti ang kanyang ama ng suntok pero siya'y nakaiwas. Isang malakas sa sipa ang pinakawalan nito pero hindi iyon tumama sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, pinauulanan na siya ng ama ng sipa at suntok. Nag-aral ng taekwondo ang kanyang ama sa ibang bansa at bihasa ito sa pakikipaglaban gamit ang kamao. Pero malas lang ng ama dahil tinuruan siya nitong matuto kaya hindi nagpatalo si Hunter. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng matataas na sipa at sinuro ang ama ng suntok. Hindi niya akalaing hahantong silang mag-ama sa ganito. Noon pa man, nire-respeto niya ito pero eto na mismo ang nagturo sa kanya para labanan. Isang malakas na sipa ang tumama sa likod ng kanyang ama na hindi nito napaghandaan. May edad na ang kanyang ama kaya nabawasan ang liksi nito. Sinigundahan niya kaagad iyon ng suntok dahilan upang bumalandra sa sahigang lalaki. Papatayin kita, Hunter. Dahil sa babaeng yun, nagawa mo kong saktan. Humihingal ito sa galit at pagod ng sumigaw. Kailanman, hindi ito tumatanggap ng pagkatalo. Wag na wag niyong gagalawin ng babaeng iniingatan ko, Dad. Oras na hawakan ng mga tauhan mo yung kahit na dulo ng daliri ni Crystal. Hindi ako mangingiming patayin din kayo. Puno ng galit ang nakarehistro sa mga mata ni Hunter. Galit itong tumalikod tsaka ibinalya ang pinto ng opisina. Tulalang naiwan ng ama nitong nakakuyumang kamao at iniinda ang masakit na likod na tinamaan ng sipa ni Hunter. Kalaunan, napahawak sa dibdib ang matanda. Nakadama ito ng pagkahilo pero kinalma nito ang sarili tsaka kinuha yung gamot na iniinom tsaka umupo sa swivel chair. Iginala ang paningin sa loob ng makalat na opisina. Maya-maya, kinuha ang cellphone at may tinawagan. Nakikipagtawanan pa si Crystal sa mga kasamahan palabas ng hospital sa hapong yun nang may humahagibis na sasakyan mula sa malayo. Napatanga lamang ang lahat dahil may 3 lalaking armado ang lumabas mula sa sasakyan at parang kidlat na tinangay si Crystal habang si Hunter ay nasa misyon. Maaga pa kanina, tinawagan niya na ang 2 tauhan na inutusang bantayan si Crystal dahil nagbanta ang kanyang ama. Humalo siya sa karamihan ng taong naglalakad papasok sa isang gusali. Bit-bit ang isang bag na naglalaman ng mahabang baril. Nakasuot ng all black ang lalaki. Ang misyong ito ay patayin ang pinuno ng distributor ng bawal na gamot. Hindi lang dito sa Pinas, kundi maging sa ibang bansa. Ang Chinese na si Mr. Yanqing, ito ang pinakahuling ilalagay niya sa peligro ang buhay dahil sa pagsunod sa kanyang ama. Matinik na kalaban ng ama niya yung incheck na to at ayaw ng daddy niya nang nauungusan. Matapos nilang magkasakitan kahapon, hindi na sila muling nagkita. Wala na ring silbi kung maghaharap pa sila. Pagkatapos nito, aalis siya kasama si Crystal at tatalikuran niya ang pagiging isang mafia. Nasa elevator na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Boss, may kumuha kay Crystal. Boses ni Zaldi. Napamura si Hunter at mabilis na bumalik sa ground floor sakay ng elevator. Agad tinungo ang kanyang nakaparadang sasakyan. Halos paliparin ang sasakyan patungo sa bahay ng kanyang ama. Alam niyang ito ang may pakana ng lahat ng yun. Sir, wala ho dito yung ama mo. Salubong sa kanya ng isang katulong pagdating. Hindi niya ito pinakinggan at agad na hinalughog ang kabahayan. Nang masigurong wala ay tsaka siya umalis. Isinuot ang headset habang nagmamaneho at tinawagan ng kanyang ama subalit walang sumasagot. I'm sorry Mr. Guanzon, pero you need an operation. Dahil kung hindi, baka mahuli na ang lahat para sa inyo. Saad ng doktor kay Senior Benedict. Ito ang tinawagan niya kahapon. Matagal niya nang nararamdaman ng paninikit ng dibdib at kadalasan nawawalan siya ng ulirat sa matinding sakit. Matanda na ako, doktor. Hindi nakakayanin ng katawan ko ang operasyon. Tugon niya rito. Nakadama siya ng lungkot. Kailangan nating subukan, Mr. Guanzon. Nag-isip ang matanda
Pero nakapagdesisyon siyang wag na lang magpa-opera kung hindi naman sigurado ang kanyang kaligtasan. Handa na rin siyang mabatay upang makasama ang namayapang asawa. Samantala si Crystal naman, nakabusal ang bibig at nakatali ang dalawang kamay ng magising. Ngalay na ngalay siya sa kanyang ayos. Hindi niya kilala ang tumangay sa kanya kanina, pero alam niyang may kinalaman ito sa pagkatao ni Hunter. Ito yung araw na kinatatakutan ng nobyo, ang malagay sa peligro ang buhay niya. Nakadama siya ng takot, hindi para sa sarili kundi para kay Hunter. Wala siyang ideya sa susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto at isang matangkad ng lalaki ang niluwa. Hindi ito pamilyar sa kanya pero dama niyang ito ang may pakana ng pagpapadukot sa kanya. Wow! Hindi nakakapagtaka kung bakit nababalo sa iyo si Hunter. Palatak nito na marahang humakbang palapit sa kanyang kinauupuan. Titig na titig ito sa kanyang kabuuan na hindi halos kumurap habang siya naman ay pilit na nagpapakatatag na wag matakot. Mabilis itong tinanggal ng walang ingat ang kanyang busal. Anong kailangan mo sa akin? Pero sa kabila ng pagtatapang-tapangan niya, naramdaman ang panginginig ng boses. Ganito ang takot na naramdaman niya noon nang malagay sa peligro ang buhay niya. At heto, alam niyang nasa matinding kapahamakan na naman siya, sila ni Hunter. Sa'yo wala, pero kay Hunter meron. Isang tawag ko lang kasi sa kanya. Alam kong lilipad na siya patungo rito para sagipin ang mahal niya. Tsaka ito umiling-iling at ngumisi. Bakit mo to ginagawa? Lakas loob niyang tanong. Sa tinura niya, nagalit ang inyo nito. Dahil gusto ko siyang mawala sa landas ko. Matagal na ako nang gigigil sa lalaking yun. Alam mo bang kriminal ang boyfriend mo? Siya ang pumatay sa sarili niyang ina, sa ama ko at marami pang iba. Pagkasabi nito, marahang lumuhod sa kanyang kinauupuan na nanlilisik ang mga mata. Pinasadahan ng daliri ang pisngi niya para manigas siya sa kanyang kinauupuan. Mas matinding takot ang kanyang naramdaman ngayon, tsaka napapailing-iling. Walang imik na pinanood lamang ito sa ginagawa hanggang sa tumayo ang lalaki at kunin ng cellphone. Kinuha na siya ng larawan at hindi alam kung para saan. Tsaka ito naglaho sa kanyang harapan na parang bula. Narinig niya sa labas ang makapangyarihan itong utos na tawagan si Hunter. Tsaka siya nakadama ng mas matinding takot. Matapos makatanggap ng tawag ni Hunter mula sa tumangay sa kanyang kasintahan, tsaka lang napatunayan ng lalaki na tama ang sinasabi ng kanyang ama na wala itong kinalaman sa pagtangay kay Crystal. Tinawagan niya kasi ito upang kumprontahin at ang sabi ng kanyang ama, wala itong kinalaman doon. Hindi sana siya maniniwala kundi pa may tumawag sa kanya at nagpadala ng larawan ni Crystal na nakatali. Wala pang isang minuto, nakikipagkarera na si Hunter sa mga sasakyan upang tunguhin ang lugar na kinaroroonan ni Crystal para ito ay sagipin. Agad namang minandohan ng mga tauhan ni Senior Benedict na sundan ng kanyang anak bilang backup. Nang dumating sa lugar si Hunter, agad siyang hinarang ng dalawang gwardya. Pero gamit ang martial arts na natutunan sa ama, pinatulog niya ang mga ito. Pagpasok sa sala, tumambad sa kanyang nakataling nobya sa isang upuan. Umiiyak at hirap na hirap sa ayos. Napamura siya sa matinding galit. Crystal! Bago pa man siya makalapit dito, pinaulanan na siya ng bala mula sa paligid ng bahay. Mabutit mabilis siyang nakapagkubli. Gumanti siya ng 3 magkakasunod na putok, kasabay nun ang pagbulagta ng mga ito na wala ng buhay mismo sa harapan ng nobya. Nakita niyang nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Ito ang araw na ayaw niyang masaksihan ng kasintahan tungkol sa pagkatao niya, pero kailangan niyang isalba ang kanyang buhay, maging ang buhay nito. Kung hindi siya lalaban, pareho silang mawawala. Sa labas, dinig niya ang palitan ng putok. Dumating na noon ang backup ng kanyang ama. Narinig niyang pinasundan siya nito kanina. Hindi pa rin siya kayang tiisin ito kahit halos magpatayan na silang dalawa. Kapag nakaligtas sila ni Crystal ngayon, ipagpapasalamat niya yun. Boss, nasa likod mo kami. Ani Danny, tauhan ng kanyang ama bago siya nilagpasan na dumaan sa likod. May 3 tauhan pang dumating at sa kabila naman sumuot. Sinanyasan siyang pumasok sa loob ng bahay. Gumapang siya papasok patungo sa kinaroroonan ni Crystal upang tanggalin ang tali nito. Hunter, magtutuos tayo. Pero isang lalaki yung humarang sa kanyang daan patungo kay Crystal. May hawak itong baril na agad itinutok sa kanyang sentido. Nagalit ang kanyang anyo sa pagkakakilala sa lalaki. Anak ito ni Mr. Aguiles. Talagang pinag-iinitan siya ng lalaki. Ang malaking pagkakamali nito, dinamay pa yung mahal niya. Marami ka pang sinasabi.
Galit niyang saad na agad tumayo't pinaulanan nito ng magkakasabay na sipa at saka suntok. Sa bilis ng kilos ni Hunter, hindi man lang ito nakapiyok. Unang tumama ang sipa ng lalaki sa hawak na baril ng kalaban, dahilan para tumalsik palayo yun. Kasunod ang dalawang suntok na sinalo ng panga nito. Sumuray ang lalaki hanggang sa napaluhod. Hindi pa man ito nakakabangon, malakas na sipa na naman ang tumama sa likuran nito upang tuluyang mapasubsob ang lalaki. Nagsuka ito ng dugo bago galit na pinilipit ni Hunter ang leeg ng lalaki upang tuluyang patayin nang sumigaw si Crystal. "Tama na! Please Hunter, tama na!" Umiiyak ang babae, takot na takot sa kanya. Tsaka pa lang siya tila nagising sa galit niya kanina. Nawalan siya ng awa sa lalaki. Binitiwan niya ang hawak na lalaking halos wala ng buhay. Nanginginig ang nobya bago nawala ng malay marahil sa matinding takot sa nasaksihan. Karga ni Hunter ang nobya na dinala sa kanyang sasakyan habang sa kanilang tagaliran may 2 tauhan ng kanyang ama na pinoprotektahan sila sa mga natitira pang kaaway. Matapos ihiga ang walang malay na kasintahan sa likod ng sasakyan, mabilis niyang pinaandar ang kotse. May 2 nakamotor na sumusunod sa kanila na hindi niya mamukaan marahil ay tauhan pa rin ng kanyang ama. Labis na ipinagtataka ni Hunter ang kabaitan ng dad niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit. Nagsisisi na ba ito sa mga naging kasalanan? Hindi siya naniniwalang magbabago pa ang matanda. Pero sa ngayon ay wala siyang mapagpipilian kundi tanggapin ang proteksyon na binibigay sa kanya ng ama. Alam niyang may kapalit yun. Sa safe house niya dinala si Crystal dahil alam niyang delikado pa sila sa ngayon. Dito ay tagong lugar at kanyang ama lamang ang nakakaalam. Kung sana tinuluyan niya kanina yung kaaway, wala na siyang magiging problema ngayon. Kaso alam niyang natakot na sa kanya ng husto ang nobya sa nasaksihan kanina. Agad niyang inihiga ang wala pa ring malay na nobya sa kama matapos marating ang isang silid. Naawa siyang hinaplos sa mukha ng babae at kinintala ng halik sa pisngi tsaka lumabas ng silid. Nadatna niya si Zaldi at Bob na siyang nakasunod pala kanina sa kanya sakay ng 2 motor. "Boss, parehong naghihintay ng mando ang mga ito. Bantayan niyo si Crystal, may misyon lang akong tatapusin." Mando niya sa mga ito. Babalikan niya si Mr. Yanching. Gusto niyang matapos na ang lahat ng mga ito at makalaya na sa kapangyarihan ng ama. Parehong tumango ang 2 at binigyan siya ng daan palabas. Habang nagmamaneho, nagpadala siya ng voice message para sa kanyang ama. Sinabi niyang ito na yung huling pabor na gagawin niya rito at hindi na ito muling isusugal ang kanyang buhay. Gusto niyang maging malaya at kapag nagawa niya ng maayos ang trabaho, magpapakalayo-layo na sila ni Crystal at iiwan ng organization. Sa mga oras na yun, muling inaatake ng sakit nito ang senyor. Matapos matanggap ang mensaheng pamamaalam ni Hunter, hindi natanggap ng matanda ang pagtalikod ng kanyang anak sa kanyang nasimulang itinayong grupo. Dahil dito, nakaramdam na naman ang paninikip ng dibdib ang matanda. Hawak ang dibdib, naaabutin sana nito ang gamot sa kanyang drawer. Pero natumba na ito bago pa man maihakbang ang kanyang mga paa. Nagulat na lamang ang katulong nang mapasukan ng matandang pagkalipas pa ng 2 oras na wala nang malay ang lalaki. Nagsisigaw at humihingi ng tulong. Ilang tauhan ng senyor ang sumaklolo na agad dinala sa hospital ng matanda pero hindi na ito umabot ng buhay dahil hindi yun naagapan. Habang si Hunter naman nakapwesto na sa rooftop, hawak ang mahabang baril na siyang gagamitin niya upang kitilin ang buhay ng isang drug lord na si Mr. Yanching. Kung tutuusin, ang pagkitil niyang yun ang malaking tulong sa kabataan. Walang batas ang may kakayaning hulihin ng Chinese na ito dahil sa kayang bilhin ng salapi ang ilang mga pulis. Katulad ng kanyang ama, pera na lang ang nagahari sa mundo. Nasa loob ng isang hotel si Mr. Yanching kasama ng iba pang kamiting. Katapat lang ng hotel ang rooftop na kinaroroonan niya. Nagtatawanan ng lahat na tila may party sa loob. Maraming alak sa mesa at mga pagkain. Ilang saglit lang, bumulagta na si Mr. Yanching nang wala ng buhay. Dahil dito, nagkagulo sa loob ang lahat. Ilang mga bodyguard ng incheck ang kumalat upang hanapin ang bumaril sa ama, habang si Hunter naman inayos ang baril na ginamit at isinilid sa loob ng bag at tumalis na parang walang nangyari. Saktong paglabas niya ng gusali, isang masamang balita ang kanyang natanggap. Nag-message sa kanyang isa sa mga tauhan ng kanyang ama. Patay na ang kanyang ama. Isang balitang hindi niya inaasahan. 4 years later. Mami, naririnig po ba tayo ni Lolo?
Tanong ng 3 taong gulang na si Cyrene kay Crystal. Isa ito sa kambal nila ni Hunter. Nasa puntod sila ngayon ng kanyang biyanan na 4 na taon nang namaalam. Yes anak, tugon naman ni Crystal. Hinaplos ang maiksing buhok ng kanyang anak. Masaya po ba siya sa heaven? Muli ay tanong nito ng nakanguso. Malungkot ang mga mata na tila maluluha. Ang nais nito, makita ang abuelo. Masyadong matanong ang isa sa mga kambal nila ni Hunter. Kabaliktaran naman ito ng isa pa nilang anak na si Hans, nakakambal naman ni Cyrene. Yes anak, nakangiti siya sa atin ngayon at nakatanaw mula sa langit. Tugon niya't ngumiti. Tumingala naman ang bata sa langit at bumuntong hininga. Sayang mami, hindi ko siya nakita. Malungkot na naman itong Saad. Siya man ay napabuntong hininga. Nalaman niya rin mula sa asawa ang tungkol sa organisasyong kinabibilangan ng mag-ama at sa totoo lang, mas napagtuunan ng senior ng pansin ng grupo kesa asikasuhin ng sariling kalusugan. Napabayaan ito ang sakit hanggang sa lumala na. Matagal nitong nilihim sa anak ang karamdaman at inuna ang magpayaman hanggang sa naging huli na ang lahat. Matapos mailibing noon ng senior, iba ang itinalagang pinuno ng samahan. Tumiwalag si Hunter sa organization at ibinenta ang lahat ng mga ari-arian sa Maynila at tumira sila sa isang probinsya malayo sa gulo. Dito sila nagpakasal at bumuo ng isang pamilya. Pinalad pa silang mag-asawa na magkaroon ng kambal na naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa ngayon ay may sariling negosyo ang kanyang asawa sa probinsya ng Bulacan. Kaya lamang sila lumuluwas ng Maynila kapag death anniversary ng ama nito. Sa kabila ng masamang trato ng ama ni Hunter dito, nanatili ang damdamin nito bilang anak. Hinangaan siya ni Hunter sa pagiging mapagmahal nito sa kabila ng napatunayan niyang kaya nitong kumitil ng buhay. Hindi nagbago yung pagmamahal niya rito dahil sa matinding pagmamahal nito sa kanya. Alam niyang handa itong mamatay at pumatay para sa kanya. Nandito na kami. Masayang boses ng isa niya pang anak na si Hans. Nakatawa ito sa pag-aakalang nagulat ang kapatid. Umalis ang dalawa saglit upang bumili ng lunch nila. Dito na rin nila balak kumain. Paniguradong next year na naman sila babalik sa lugar na yun. Tumili naman si Cyrene at nagkunwaring nagulat. Dahil dito, hinabol nito ang kapatid na naaasar. Sinundan naman nila ito ng tanaw mag-asawa habang parehong nakasalampak sa damuhan at inaayos sa mga binili nitong pagkain. Matapos nilang mag-lunch, dinalaw naman nila ang puntod ng kanyang mga magulang. Naipakilala niya na noon ang kanyang asawa rito at siguradong masaya din ang mga magulang niya ngayon sa pagkakaroon niya ng asawang katulad ni Hunter. Ito yung tipo na wala ka nang hahanapin pa. Overprotective, loving at sobrang hands-on sa mga anak nila. Ayaw nga sana nitong magtrabaho pa siya pero mariin siyang tumanggi at nagkasundo naman sila sa lahat ng bagay. Katunayan, simula nang tumiwalag ito sa grupo at mamuhay sila ng tahimik, never silang nagkaproblemang dalawa. Sweetheart, wala ka bang nakakalimutan? Tanong ni Hunter habang patulog na sila. Napagod siya sa lakad nila kanina dahil sa haba ng biniyahe nilang mag-asawa. Ang mga bata nga'y tulog na rin sa sarili nitong mga silid. Nilingon niya ang asawa, nakapamewang ito, basa pa ang buhok at halatang galing sa banyo't nakabalandra sa kanyang harapan ang kahabaan nito. Hunter! Hindi niya maiwasang mapangiti at kunwari nagtakip pa ng mga mata. Narinig niya ang sexy nitong tawa. Okay, remind ko lang sa'yo na schedule natin ngayon for Ana-Ana. Seryoso na ito nang magsalita. Actually, siya ang may gawa ng kalukuhang yun dahil araw ng Sunday wala siyang pasok sa hospital dahil madalas madaling araw na siyang nakakauwi kaya wala silang time sa ganun at ito namang asawa niya ay abala din sa kanilang business. Pilit bumangon si Crystal kahit na tinatamad dahil gusto nang pumikit. Kailangan niyang gawin ang responsibilidad niya bilang asawa kay Hunter. Hindi rin niya magugustuhan kung maghahanap ito ng ibang babae. Saan ka pupunta? Naiinip na tanong ni Hunter. Inakala marahil nito natatanggihan siya. Pwedeng magsha-shower lang ako. Kita niya agad ang pilyong pagngisi nito at lumapit sa kanya. Para siyang papel na inangat mula sa kinatatayuan tsaka dinala nito sa banyo. Naghinang agad ang kanilang mga labi. Parang gusto ko ulit maligo mami. Ang init kasi. Palusot nito tsaka siya itinapat sa shower. Nangingiti na lang siya sa kapilyuhan ng asawa at kumapit sa leeg nito. Nang binuksan ni Hunter ang shower ay sinabayan ng naglalagablab nitong halik ng malamig na tubig na naglalanda sa kanyang katawan. Naramdaman niya agad ang pamilyar na tamis na palagi niyang kinasasabikan sa asawa. Walang babaeng kayang tanggihan ng isang Hunter Guanson. Titig pa lang niya nagiinit na siya.
Buong higpit na siyang napakapit sa asawa nang unti-unting tanggalin lahat ng sagabal sa kanya at kasabay ang mainit nitong labi na gumagapang na kung saan-saan, sabik mapaghanap at hindi niya maiwasang mapaarko. Ilang minuto nilang pinagsaluhan ng init ng isa't isa hanggang sa matapos siyang maligo. Hindi pa nakontento ang kanyang asawa na muli siyang dinala sa kama at muling inangkin. Pagkatapos ay tsaka sila natulog na magkayakap. Ang pagsasamang masaya bilang mag-asawa ni na Crystal at Hunter ay naging magandang halimbawa sa kanilang supling. Ang nais ng lalaki, lumaking may respeto hindi lang sa kanilang mag-asawa ang mga anak, kundi pati na rin sa ibang tao. Hindi hahayaan ni Hunter na maging isang masamang kagaya niya ang kanyang mga anak. Hindi niya rin tutularan ng makasariling ama. Pinangako niyang tanging pagmamahal lamang ang ipaparamdam sa mga ito at wala nang iba pa. At habang nabubuhay niyang ipinapangako na magiging mabuting asawa sa babaeng mahal at mas magiging mabuting ama sa kanyang mga anak.